Kabanata 1821 hanggang 1830. Kabanata 1821 ang limang makamandag na halimaw. Dumura ng dugo ang laso na bulag, hindi dahil sa galit, kundi dahil agad niyang nawalan ng koneksyon sa kaluluwa ang higanteng sawa na nanginag sa lupa, o sa halip, may pilit na nagtanggal ng tatak na inilagay niya sa kaluluwa ng higanteng sawa. Kaya naman pagkatanggal ng tatak, hindi maiwasang umubo siya ng dugo, at kasabay nito, siya ay gulat na gulat, at hindi makapaniwala. Gayunpaman, hindi pa rin kapanipaniwala ang mangyayari, dahil habang sumisigaw siya, muling naramdaman ang pagkirot ng kanyang lalamunan, at muling dumura siya ng dugo. Naputol din ang koneksyon sa kaluluwa ng higanteng gagamba. Hindi, imposible ito, paano ito magiging posible? Natulala ang laso na bulag, dahil paanong ganoon kadaling masisira ng sino man ang tatak ng kaluluwa sa pagitan niya at ng kanyang mga espiritong halimaw. Imposible ito, kahit ang isang Celestial Beast King ay hindi makakagawa nito. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap na niya, ang dalawang dakilang espiritong halimaw ay wala ng anumang koneksyon sa kanya. Paf, sa isang hinga lang, bago pa man matagpuan ng Palaka ang di nakikitang si Yusuf Zok, sabay na ng inig at natamba ang alupihan at alakdan, habang ang laso na bulag ay dumura pa ng dalawa pang subo ng dugo. Nababaliw na ang laso na bulag dahil wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyayari. Natagpuan ko na siya, narito na siya. Noon lang, biglang nagsalita ang Palaka, habang ang dilaw nitong perlas ay nagliwanag kay Yusuf Zok. Tumangala ang laso na bulag at halos dumura ng dugo. Ano ba yan? Hindi pala perlas ang naglantad sa kanya, kundi si Jordan Webb ang nagpakita, at nasa ibabaw na siya ng ulo ng Palaka. Tila medyo nawala ng malay ang Palaka, hawak ang dilaw na perlas, naglalaway, at hanggal na nagtatanong, ikaw, ano ang gusto mong gawin? Habang nagsasalita ang Palaka, nagpakawala si Yusuf Zok ng isa pang patak ng hamog ng paglikha sa bibig ng Palaka. Sa puntong ito, tinanggal niya ang mga tatak ng lahat ng limang makamandag na halimaw at naging mga alagang espiritu niya. Siyempre, dahil din ito sa Hermit's Cloak, kung wala ang pagiging di nakikita at palihim nito, hindi niya sana nakolekta ng ganito kabilis ang mga halimaw. Bumagsak sa lupa ang Palaka ng may malakas na kalabog, walang humpay na kinikilig. Sa katunayan, kinilig sila dahil binabago sila ng hamog ng paglikha, pinagkalooban nito ng kakayahang lumikha. At muling dumura ng dugo ang laso na bulag. Matapos sa mukha ng limang subo ng dugo, namutla ang kanyang mukha, nanginginig ng hindi mapigilan. Jordan Webb, sana'y malas ang iyong kapalaran. Sigaw ng makamandag na bulag at sumugod kay Yusuf Zok, ang kanyang katawan ay naglalabas ng itim na usok na may masangsang na amoy ng asupra. Magandang tiyempo, halika at mamatay ka. Sumugod si Yusuf Zok sa itim na usok hawak ang epoch etching blade. Whoosh! Pagpasok pa lang niya sa itim na usok, nahilo na siya, dahil napakalakas ng laso ng usok, samantala, nawala na niya ang makamandag na bulag. Tumakas, hindi siya nang ahas sumugal, at agad na naging hindi nakikita, naglaho sa gitna ng usok. Gayunpaman, tila nawala rin ang makamandag na bulag, dahil wala siya sa loob ng usok. Nang mabilis siyang makalabas sa itim na usok, natuklasan niya na natapos na ng limang makamandag na halimaw ang kanilang pagsulong, ang kanilang mga aura ay nagiging mas malakas, habang silang lahat ay nakaluhod sa lupa. Nasaan siya? Sigaw ni Yusuf Zok. Pag-uulat sa Panginoon, ang laso na bulag ay tumakas. Ano? Natigilan si Yusuf Zok, tumakbo palayo. Hindi ako nilabanan. Panlilinlang lang ba ang dating pagsigaw at pag-atake para ma-distract ako? Inilabas niya ang huling nakal-alasong ambon bilang paraan ng pagtakas, hindi siya maglalakas loob na labanan ka, lalo na't hindi kanya makita. Sabi ng higanteng sawa, na nagsasalita ng mga salitang parang tao. Nako, napakatuso, no? Alam mo ba kung saan siya tumakas? Galit na tanong ni Yusuf Zok. Sabay-sabay na umiling ang limang halimaw, at sumagot ang gagambang may mukha ng tao. Gumawa siya ng malawak na espasyo para makatakas, hindi namin siya napigilan sa oras. Hay nako, huminga ng malalim si Yusuf Zok, napakatusong laso na bulag, nang makitang nagkakamali ang mga bagay-bagay ay agad siyang tumakas. Sige, nakatakas siya, pero may napanalunan tayo.
Mukhang nasiyahan si Yusuf Zok sa 5 higanteng halimaw. Ang 5 makamandag na halimaw na ito ay hindi lamang nagtataglay ng napakalaking lason at malalaking katawan kundi pati na rin ang kanilang antas ng cultivation ay nasa yugto ng monarch. Ano ang antas ng iyong cultivation? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Sumagot ang sawa, natanggap ko lang ang likha ng amo, narating na natin ang mid-level monarch stage. Mid-level monarch, halos ayon sa hula ko. Nahulaan na ni Yusuf Zok kanina na ang 5 makamandag na hayop na ito ay dapat nasa initial o mid-level na yugto ng monarch, dahil malinaw na mas mahina sila kaysa sa makamandag na bulag. Siya nga pala, may nabanggit si Poisonous Blind man tungkol sa pagdaraos ng pagtitipon ng mga bayani, totoo ba iyon? Hindi yan totoo, peke yan, saan naman magkakaroon ng mga bayani? Umiling ang sawa. Nako, nadaya ka na sa simula pa lang. Natigilan si Yusuf Zok, nadaya ka na talaga sa pagkakataong ito, tuso talaga ang lason na bulag. At ang demonyo sa langit, wala ba siya rito sa dagat silangang polo? At saka, ano nga ba talaga ang pagkakakilanlan ng makamandag na bulag? Ang demonyo sa langit ay pumunta na sa silangang dagat polar noon, hinahanap ang makamandag na bulag, ngunit ang dalawa ay nagkaroon ng hindi pagkakasundo, muntik ng mag-away, at ang demonyo sa langit ay umalis ng galit, hindi alam kung nasaan. Ang makamandag na bulag ay isa sa 3 dakilang masasamang demonyo sa landas ng demonyo, na kilala bilang demonyo sa lason. Isa sa 3 dakilang masasamang demonyo. Naguluhan si Yusuf Zok. Paulit-ulit na tumango ang sawa at sinabing, sa ating landas na parang demonyo, mayroong 1 dakilang hari ng demonyo at 3 dakilang panginoong demonyo. Ang mga panginoong demonyo ay nasa pinakamataas na antas ng monarko, kapantay ng hari ng demonyo. Siyempre, ang hari ng demonyo ay ang hari ng mga demonyo sa langit, at ang 3 dakilang panginoon ng mga demonyo ay ang Poison Demon, Blood Demon, at Zombie Demon. Oh, nasaan na ang 2 pang demonyo kung ganoon? Tanong ni Yusuf Zok. Hindi alam, nakatakas sila sa 3 kaharian, lampas sa 5 elemento at yin-yang. Ang maliit na islang ito ay hindi nga ang tunay na pugad ng Poison Demon, ang kanyang pugad ay nasa lower realm, ang Blood Demon ay naiulat na nasa immortal realm, at ang Zombie Demon ay sinasabing nasa lahat ng dako, nababalitang may sinasapian ng kahit anong zombie. Dahil isang ang hari ng demonyo ang hari ng mga langit, bakit hindi siya pinakikinggan ng 3 dakilang panginoon ng mga demonyo? Gusto pa nga siyang kalabanan ng demonyong lason. Manalo kaya siya? Naguguluhang tanong ni Yusuf Zok. Maaaring hindi alam ng amo. Sagot ng sawa, ang hari ng mga demonyo sa langit ay dating nakakulong sa isang hindi kilalang lupain, at sa kung anong dahilan, nakatakas siya, ngunit ang kanyang antas ng cultivation ay bumaba, hindi na sa longevity realm, kundi sa yugto ng monarch tulad ng 3 demon overlord, kaya hindi nila siya kinatatakutan, at balak pa nga siyang palitan. Naiintindihan ko, tumango si Yusuf Zok. Tila nahihirapan ang Heavenly Demon King, dati siyang isang makapangyarihang tao, na kabilang sa pinakamataas sa kalangitan, kapantay ng mga Celestial Beast Kings, ngunit dahil sa mga panlabas na kadahilanan, ang kanyang cultivation ay bumaba, kaya't bumaba siya sa pangalawang antas ngayon. Marami ang nasa ikalawang baitang, tulad nina Edgar King ng Yin Yang Academy, Warwick Lopez, Tyson Austin, at Jordan Webb sa ilalim ng Celestial Beast King, pati na rin ang Poison Demon, Blood Demon, at Zombie Demon. Kaya natural lang, hindi na siya igagalang ng mga taong ito, at ang hari ng mga demonyo sa langit ay lubos na kaawa-awa, malamang ay palihim na nag-aalab sa galit. Kumusta naman kayong 5? Paano ninyo nakamit ang yugto ng monarka? Marami ba sa inyong kaharian? Mayroon pa bang iba sa mundo? Tanong pa ni Yusuf Zok. Nakamit din naming 5 ang yugto ng monarch sa tulong ng Poison Demon, ilang taon na ang nakalilipas, ipinadala niya kami sa lower realm upang magdulot ng pinsala sa mga nabubuhay na nilalang, at bawat isa sa amin ay nagtatag ng 5 poison sect sa iba't ibang antas. Kalaunan, bawat isa sa amin ay kumontrol sa isang dinastiya ng tao, naging mga monarka sa panahon ng kontrol na ito, at naramdaman ang monarch realm, at sa wakas ay sumulong. Kung tungkol sa kung mayroon pang ibang mga nilalang sa entablado ng monarka sa buong mundo, hindi pa kami sigurado, dahil hindi pa kami mga monarka sa loob ng maraming taon,
at nabanggit ng Poison Demon na ang pagkamit ng Monarca ay may kasamang mahahalagang sikreto, kung hindi nauunawaan ang mga sikretong ito, hindi makakamit ng iba ang Monarca. Nakikita ko, tumango si Yusuf Zak, talagang may paraan ang Poison Demon na iyon, kahit ang paghahanap pa ng susi para makaakyat sa Monarch stage. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1822 ang buhay na walang hanggan sa aking bayan ay gumuho na. Dahil wala ang hari ng mga demonyo sa silangang dagat, nawalan na ng gana si Yusuf Zak na maghanap pa. Sa halip, nanatili siya sa isla, nakasakay sa higanteng sawa at gumagala kasama ang alupihan, gagamba, at iba pang makamandag na nilalang. Walang anumang bagay sa isla, walang nakatagong kayamanan, o anumang langit sa kuweba. Gumugol si Yusuf ng isang buong araw dito, nakahuli ng ilang isda at mga ibong dagat, bago siya bumalik sa dagat asol at langit na may dalang 5 lason. Matapos gumugol ng isang araw sa blue sea at cloud sky, nakihalubilo sa 3 maliliit na espiritu, sa wakas ay narating niya ang ika-9 na araw. Uuwi na siya, matapos hindi makabalik ng maraming taon, malamang inakala ng kanyang pamilya na patay na siya, kaya kailangan niyang bumalik, hanapin ang kanyang pamilya, at patayin ang kanyang mga kaaway. Tuldok, sinundan ang naunang paraan ng pagpasok, pumasok siya sa Dante's Stuart Steel, pagkatapos ay pinili ang teleportation gate, at sa wakas ay pinili ang Giant Spirit Universe at nag-drill papasok. Tama, ang higanteng espiritu ng universo ay tumutukoy sa mundo ng sansinukob ng Diyos na higanteng espiritu. Phew, mabilis na nagbago ang anyo ng kalawakan, halos sa isang kisap mata, lumapag siya sa isa na namang kalawakan ng mga bituin. Ang araw. Pagdating niya sa mabituing kalangitan, agad na nakita ni Yusuf ang isang napakalaking nagliliyab na araw sa malayo, ito ay nagliliyab sa matinding init. Hindi ang araw. Tumingin si Yusuf sa paligid at wala siyang nakitang mga planetang mala Mars, buwan, o daigdig. Dahil sa nakapalibot na mabituing kalangitan ay kakaunti lamang ang nakakalat at hindi regular ang hugis itlog ng mga bituin. Alam niya na sa lahat ng langit at napakaraming kaharian ay maraming malaaraw na mga solar bodies. Ang mga tinatawag na solar bodies na ito ay isang uri ng paglabas ng enerhiya, at nagdadala rin ang mga ito ng liwanag sa mga nakapalibot na planeta. Huwag na, balik ka na sa banal na kaharian. Hindi sigurado si Yusuf kung ito nga ba ang kanyang tinubuang bayan, kaya gusto niyang tingnan ang banal na kaharian. Mabilis siyang humakbang sa kawalan, pagkatapos ay sunod-sunod na tumalon, nang walang anumang paghinto sa Immortal Realm Plane, sa loob ng ilang paghinga ay narating niya ang Divine Realm Plane. Natagpuan ko na, ito ang banal na kaharian. Pagdating niya sa banal na kaharian, pamilyar si Yusuf sa kapaligiran. Gayunpaman, hindi siya tumigil doon, nagpatuloy siya sa pag-akyat. Dahil sa itaas ng banal na kaharian na ito ay isang kaharian ng buhay na walang hanggan, ang kanyang pamilya ay kasama ni Rene Brennan sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Ikinasal na sina Rene Brennan at ang kanyang anak na si Big Bull, ipinagkatiwala na niya ang kanyang pamilya kay Rene Brennan noon. Ilang sandali pa, dumating ang Eternal Life Realm, ngunit pagdating niya, napakunot ang noo ni Yusuf dahil ang Eternal Life Realm ay puno ng usok at kaguluhan, may mga bulkan na sumabog sa di kalayuan, nasusunog ang lupa, nagliliyab ang mga kagubatan, ang dagat ay naglabas ng mga alon na may taas na libu-libong metro, gumuho ang mga bundok sa lupa, at naramdaman niya ang buong Eternity Plane na nanginginig ng hindi mapigilan. Anong nangyari? Nabigla si Yusuf, hindi na siya naglakas loob na magpaliban, at nagmadaling patimog. Noon ay itinapon niya sina Rene Brennan, Hugh Zak, at iba pa sa Immortal Palace, kahit na ang Immortal Palace na iyon ay isang malayang espasyo, natatakot siyang baka may nangyaring mali. Ilang sandali pa, natawid ni Yusuf ang lugar na walang nakatira at sa wakas ay nakarating sa kinaroroonan ng Immortal Palace. Ngunit, pagdating niya, labis na nalungkot si Yusuf dahil gumuho rin ang mahiwagang bundok ng Immortal Palace, at naglaho na rin ang mga paghihigpit sa labas ng bundok. Big Bull, Rene, Ruth, namula agad ang mga mata ni Yusuf, at sumugod siya sa tuktok ng Immortal Palace na parang baliw. Gayunpaman, ang loob ng Immortal Palace ay magulo, tila isang magulong labanan ang naganap, maging ang mga mantsa ng dugo ay nasa lahat ng dako, at walang sino man sa tuktok ng bundok.
Nanginig si Yusef sa buong katawan, ano ba ang nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Parang baliw, baliw siyang nagpabalik-balik sa lahat ng sulok ng tuktok ng bundok para maghanap ng bakas. Gayunpaman, walang mga nabubuhay na tao, ni walang mga patay, sina Rene Brennan, Big Bull, Ruth Wilcox, Ember Vance, at marami pang iba, wala ni isa sa kanila ang nandito. Ano nga ba ang nangyari? Pinilit ni Yusef na kumalma, ito ang Eternal Life Realm, sa labas ay puno ito ng kaguluhan, gumuho ang langit, nagkawatak-watik ang lupa, paanong gumuho rin ang Immortal Palace? 5 lason, lumabas kayo. Ikinumpas ni Yusef ang kanyang manggas at pinakawalan ang 5 higanteng makamandag na nilalang. Hatid. Agad na lumuhad sa paanan ni Yusef ang 5 higanteng lason. Sumunod kayo sa akin sa labas at maghanap kayo ng mga tao para sa akin, sino mang buhay pa, dalhin ninyo sila sa akin, tara na. Naiinip na lumipad palabas ng Immortal Palace si Yusef at bumalik sa Eternal Life Realm. Sabay-sabay, ang 5 makamandag na nilalang ay naging hangin at umalis, kitang-kita nilang lahat na tila galit na galit ang bagong Panginoon na ito, na puno ng pagkauhaw sa dugo ang hangin, kaya't natakot ang 5 nilalang. Nagsimula na ring maghanap si Yusef sa Eternal Life Realm, sa ngayon ay gusto niyang maghanap ng mga tao, kahit sino ay gagawin iyon dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyari rito at tila wala nang natitirang tao rito. Gumugol siya ng 7 araw sa paggala sa Eternal Life Realm nang sa wakas, ang higanteng sawa na may 5 lason ay nakahuli ng 5 tao. Lahat silang 5 ay nasa antas ng cultivation ng Divine Lord Realm lamang, wala ni isa sa Heavenly Human Realm at Emperor Realm. Ang Divine Lord Realm, na itinuturing ng mga walang kwentang papel ngayon, sa kahit anong realm, ang mga Divine Lord ay lipas na sa panahon. 4 na lalaki at 1 babae ang 5, halatang takot na takot, dahil hindi lamang isang higanteng sawa ang naroon, kundi pati na rin isang malaking gagamba at alupihan ang sumama sa kanila pabalik, na mahigpit silang idinidiin sa mga paanan ni Yusef. Natural lamang na hindi nakilala ng 5 si Yusef, kaya wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Hayaan mong itanong ko sa iyo, ano na ang nangyari sa Eternal Life Realm? Pati na rin ang mga elder ng Eternal Life, sina Bryden Vance, Dante Stewart, 8 Major Heavenly Honors, at mga tagalabas tulad ni Tyler Bell, nasaan sila? Tanong ni Yusef tungkol sa mga taong ito, na mga kaaway niya noon. Napatay siya ng kotsero ni Tyler Bell at ng mga elder ng Eternal Life na nagtulungan. Siyempre, si Tyler Bell ay isang tagalabas, habang ang elder ay isang tree spirit, kahit na hindi sila magkampi noon, nagsanib puwersa sila para patayin siya. Sumagot ka sa Panginoon, gumuho na ang Eternity Plane. Nauutol na sagot ng isang lalaki, simula nang mabuhay muli ang 9 Major Heavenly Lords, gumuho na rin ang Eternity Plane, kasama na ang Divine Realm Plane, karamihan sa mga tao ay tumakas, iilan na lang ang natira, at ang ilang ninunong daos na nabanggit mo ay matagal nang naiwan. Umalis, 9 na Major Heavenly Lords ang nabuhay muli. Saan sila nagpunta? Kumusta naman si Rene Brennan? Narinig mo na ba ang tungkol sa kanya? Nagmamadaling tanong ni Yusef. Mukhang lahat ay dumaan sa isang teleportation formation patungo sa kung saang mundo ng universo. Iyon ay ang mundo ng universo ni Tyler Bell. Pinatay si Tyler Bell, pagkatapos ay natuklasan ng 9 Major Heavenly Lords sa pamamagitan ng alaala ni Tyler Bell kung paano umalis. Pagkatapos noon, lahat ng maharlika, lahat ng mga eksperto, ay nagdala ng kanilang mga pamilya at lumipat. Pumunta sa mundo ni Tyler Bell. Natulala si Yusef, galing siya sa mundo ni Tyler Bell, bakit hindi niya alam? Pumunta sila sa banal na dinastiya ng hari ng mga tao sa langit. Gaano nakatagal nang nangyari ito? Malalim na tanong ni Yusef. Ilang daang taon na ang nakalilipas. Paano nangyari iyon? Naguluhan si Yusef, pumunta sila sa banal na dinastiya, ngunit wala naman siyang narinig. Alam mo ba kung saan naroon ang porma sayon ng teleportasyon na iyon? Oo, pero matagal na itong nagsara, o bakit nandito pa tayo? Paano bumagsak ang Eternity Plane at Divine Realm Plane? Nagtatakang tanong ni Yusef. Nabalitaan kong dahil daw sa kumuha ng kung anong pinagkukunan ang 9 Major Heavenly Lords, pagkatapos ay itinaas nila ang kani-kanilang ranggo, at pagkatapos ay bumagsak sila. Pumunta ka,
Dalhin mo ako sa lokasyon ng teleportation formation na yan. Ikinumpas ni Yusuf ang kanyang manggas at binalot ang 5, inutusan silang manguna sa daan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1823 Kaharian ng Paglipat. Si Yusuf Zoc, kasama ang 5 makamandag na halimaw, ay pinangunahan ng 5 banal na Panginoon upang mabilis na mahanap ang isang kuweba sa ilalim ng lupa sa mga guho ng banal na templo sa Eternal Life Realm. Sinundan nila ang kuweba pababa ng daan-daang libong milya, at sa kalaunan ay nakita nila ang isang napakalaking simboryo. Walang anumang bagay sa simboryo maliban sa isang malaking octagonal na batong disk sa lupa, ngunit ang mga pattern ng porma sayon sa disk ay matagal nang nasira ng hindi makilala, at ang porma sayon ng teleportasyon ay tuluyang nabura. Ito na. Noong araw, maraming tao ang nakatakas sa pamamagitan ng teleportation formation na ito, ngunit sa hindi malamang dahilan, marahil dahil sa patuloy na operasyon, hindi ito kayang suportahan at gumuho ng mag-isa. Maraming tao ang hindi nakatakas. Umatras kayong lahat, pang-iinis na sabi ni Yusuf Zoc. Hindi kayang gayahin ng iba ang porma sayon ng teleportasyong ito, pero kaya niya itong ibalik sa orihinal nitong kondisyon. Grand Light, bumukas ang kanyang ikatlong mata, at ang liwanag ay sumilay sa formation disk. Swoosh, isang himala ang naganap sa sandaling ito. Sa liwanag ng dakilang liwanag, mabilis na naitama ang nasirang disk. Sa loob lamang ng wala pang 3 paghinga, naibalik ang mga nakaukit na rune sa disk, kasama ang kanilang mga hindi pantay na anyo. Natulala ang 5 banal na Panginoon, at halos malaglag ang panga ng 5 makamandag na halimaw. Sige, hindi pinansin ni Yusuf Zoc ang 5, dinala ang 5 makamandag na halimaw sa teleportation formation, inilagay ang mga teleportation spirit stone, at sa isang kislap ng liwanag, naglaho sila. Diyos ko, sino ba ang taong ito? Naayos na talaga ang teleportation formation. Hahaha, hindi ako pinabayaan ng langit, hindi ako pinabayaan ng langit. Dalhin natin umuwi, isama ang ating mga kasama, at umalis na tayo agad. Oo, dapat na tayong umalis. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal magpapatuloy ang pagguho ng Eternal Life Realm at ng Divine Realm? Mas mabuti kung mas maaga tayong aalis. Tuwang-tuwa na umungol ang 5, nagiging mga sinag ng liwanag at umalis. Lahat sila ay may kaugnayan sa pamilya o sekta, kaya natural lang na kailangan nilang ibahagi ang magandang balita at isama ang kanilang mga pamilya. Kasabay nito, sina Yusuf Zoc at ang 5 makamandag na halimaw ay nahila ng isang puwersa, ang kanilang mga katawan ay pumipilipit habang sila ay dinadala. Ang teleportasyong ito ay tumagal ng napakatagal, at hindi agad napunta sa kabilang panig. Pagkatapos ng 6 na oras, sa wakas ay lumapag na siya kasama ang 5 halimaw. Hindi ito ang kontinente ng Divine Realm Dynasty. Pagkababa, iniunat ng halimaw na sawa ang dila nito at sinabing, sigurado akong hindi ito ang Divine Realm Dynasty. Oo, hindi naman. Tumanggo ang iba pang mga halimaw bilang pagsang-ayon, habang lumilingon sa paligid. Tumingin din si Yusuf Zoc sa paligid. Nakatayo sila sa tuktok ng bundok, at sa ibaba ay isang walang katapusang kapatagan. Malinaw ang langit at ang panahon ay kasing init ng tagsibol. Kahit saan pa yan, tara na maghanap tayo ng mga tao. Napagdesisyonan ni Yusuf Zoc na kahit nasaan pa siya, mahalagang makahanap pa rin ng mga tao. Tumayo siya sa ulo ng halimaw na sawa, na ang napakalaking katawan ay nagsimulang lumutang sa ere, kasama ang 4 na iba pang halimaw na lumilipad-lipad sa paligid. Pagkatapos ng halos 2 oras na paglalakad, isang maliit na bayan ang sumulpot sa ibaba, na puno ng mga tao. Gayunpaman, dahil sa napakalaking laki ng 5 halimaw, nang lumutang ang mga ito sa ibabaw ng bayan, nagkaroon ng kaguluhan, at hindi mabilang na mga tao ang sumigaw at tumakas kung saan-saan. Walang iniutos si Yusuf Zoc, at ang 5 halimaw ay hindi rin gumalaw, nakapalibot lamang sa itaas, nakatingin sa ibaba. Tumingin din sa ibaba si Yusuf Zoc, pinagmamasdan ang mga tao sa ibaba. Ang mga tao ay nasa ordinaryong antas ng banal na paglilinang, na may 2 o 3 lamang sa antas ng banal na hari, at ang mga nakatagpo ng 5 halimaw ay natakot at mabilis na tumakas. Kunin mo ang 3 antas ng Divine King para sa akin. Itinuro ni Yusuf Zoc ang harapan at sinabi.
Oo, sagot ng halimaw na gagamba, at ang tatlong kuko nito ay biglang nagpakawala ng mga sinag ng liwanag na higit pa sa bilis ng liwanag. Sa isang iglap, ang tatlong banal na hari na tumatakas para sa kanilang buhay ay nabihag at mabilis na nahila. Ang sapot ng halimaw ng gagamba ay napakalakas. Ang tatlong banal na hari, nang mabihag, ay natakot at namutla. Pakawalan mo sila, utos ni Yusuf Zok. Whoosh! Mabilis na binawi ng halimaw ng gagamba ang sapot nito, at inilagay ang tatlo sa likod ng halimaw ng sawa. Binabati namin ang senior. Agad na lumuhad ang tatlo, pinagpapawisan ang mga noo. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang magtanong sa iyo ng ilang mga katanungan. Dapat kang sumagot ng tapat. Baka magtanong ang senior, magsasalita kami ng walang pag-aalinlangan. Agad na sagot ng isang tao. Saan ba ang lugar na ito? Tanong ni Yusuf Zok. Bilang tugon sa senior, ito ang fragrant town ng Fragrant Valley. Hindi ko tinanong kung anong bayan ito, ang tinatanong ko ay kung anong mundo ito. Single ni Yusuf Zok. Sandaling nalito ang tatlo, ngunit mabilis na sumagot, bilang tugon sa senior, ito ang Transit Realm. Transit Realm. Sandali na natigilan si Yusuf Zok. Ano ang Transit Realm? Tanong ni Yusuf Zok. Ito ang Transit Realm sa mga mundo ng universo. Gamit ang mga teleportation formation dito, mararating ng isang tao ang kahit anong mundo ng universo. Ano, may lugar ba na tulad nito? Namangha si Yusuf Zok. Matagal na yon. Pinagpawisan ng banal na hari, bagamat ang tawag sa ating dimensyon ay Transit Realm, sa totoo lang, matagal na itong hindi gumagana bilang isa. Patuloy na dumarating ang mga tao mula sa labas, ngunit hindi na sila makakapag-transit pa. Kapag nakapasok na, hindi na sila makakalabas. Bakit? Gulat na tanong ni Yusuf Zok. Nawala na ang mga porma sayon ng teleportasyon noong sinaunang panahon, kaya kahit na tinatawag itong Transit Realm, hindi na talaga ito maaaring mag-transit ngayon. Siguro ay isa kang taong kara-rating lang gamit ang transit, tama ba, senior? Hindi. Narinig kong may lumilipat sa ibang mundo hindi pa katagalan. Ang tinutukoy ni Yusuf Zok ay si Tyler Bell na dumarating sa mundo ng kanyang bayan. Hindi sigurado ang batang ito tungkol dyan. Umiling ang banal na hari, gayunpaman, may mga narinig akong chismis na ang ilang magagaling na tao ay malayang nakakarating at nakakaalis mula sa Transit Realm. Tumanggaw si Yusuf Zok. Ang mga taong tulad niya at ang 5 makamandag na halimaw ay natural na malayang makakalabas at makakalabas, kahit walang porma sayon ng teleportasyon, kaya nilang basagin ang mga hadlang sa kalawakan at makapasok sa mga panlabas na mundo. Mas matagal lang ang kakailanganin. Sino ang namamahala sa Transit Realm? Tanong pa ni Yusuf Zok. Walang namamahala, sagot ng banal na hari, dahil sa maraming puwersang kosmiko rito, maraming paksayon ang nabuo at naging mga grupo, sekta, o tribo, na iba-iba ang laki at lakas. Pero kamakailan lang ay may narinig akong nagrerango sa mga sekta at tribong ito. May mapa ba ng Transit Realm? Tanong ni Yusuf Zok. Oo. Mabilis na inilabas ng banal na hari ang isang jade simple at iniabot ito kay Yusuf Zok. Ito ay isang mapa ng Transit Realm Continent Plate, na nagmamarka sa lahat ng pangunahing lungsod at mapanganib na lokasyon. Maraming salamat. Inilahad ni Yusuf Zok ang kanyang mga kamay sa banal na hari, pagkatapos ay inutusan ang gagamba, ipadala mo sila pababa. Oo, binalot sila ng gagamba ng sapot at dahan-daang ibinalik sa lupa. Samantala, kinuha ni Yusuf Zok ang jade simple upang tuklasin. Ang kontinente ng Transit Realm ay nahahati sa 9 na rehiyon, na kilala bilang 9 na dakilang mapa, na bawat isa ay may hangganan ng mga bundok o ilog. Ang lugar na kasalukuyan niyang kinaroroonan ay tinatawag na Eski River Domain, na matatagpuan sa Timog Silangan. Matapos maingat na pag-aralan ang mapa, kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok. Mula ngayon, sundan mo ako upang durugan ang lahat. Ipakikilala ko ang aking pangalan sa pinakamabilis na panahon, para malaman ako ng buong Transit Realm. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1824 na susuko ka ba o hindi? Gusto ni Yusuf Zok na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa pinakamaikling panahon, para makilala siya ng buong Transit Realm. Ang pag-uugaling ito ay tila kagagawan ng isang baliw.
Gayunpaman, si Yusef ngayon ay may kapital na maging baliw, at ginawa niya ito para sa iisang layunin lamang, ang katanyagan sa buong Siyam na mga domain. Kapag alam na ng lahat ang tungkol sa kanya, ang kanyang mga kamag-anak, kung narito man sila, ay hahanapin siya. Mas simple at mas mabilis ito kaysa sa paghahanap niya sa pamilya niya. Kaya kailangan niyang gawin ito, at siguradong ganito siya kabaliw. Ang Southeastern Sky River Domain ay itinatag batay sa Sky River, na dumadaloy mula Hilagang Silangan patungong Timog Kanluran, at ang Celestial Domain ay nasa Timog Silangang bahagi ng Sky River. Ito ay isang malawak na teritoryo, maihahambing sa isang administratibong probinsya sa lupa. Hindi mabilang ang mga lungsod dito, kasama ang napakaraming mapanganib na lugar dahil sa napakalawak nito. Ang isang Sky River Domain ay mas malaki kaysa sa isang buong plain. Ibig sabihin kahit ang isang immortal realm sa lower realm ay hindi kasing laki ng Sky River Domain na ito. Kung gugustuhin ni Yusef na lumipad sa paligid ng Sky River Domain, malamang naaabutin ito ng daan-daan o kahit libu-libong taon. Total, ito ay isang malaking mundo, isang sansinukob, hindi lamang isang planeta o isang eroplano. Hay, lumitaw ang kanyang balabal ng ermitanyo, isinuot ang sombrero, ngunit hindi siya naging hindi nakikita. Sa halip, gumalaw ang balabal, at ang higanteng sawa ay gumalaw sa hugis na landas, patuloy na sumusulong, kasama ang 4 na makamandag na halimaw na nagbabantay sa Silangan, Kanluran, Timog, at Hilaga. Ipinagmalaki ng grupo ang kanilang pagdaan, nang walang anumang intensyong itago, at ito mismo ang epektong gusto ni Yusef. Guro, may lungsod sa unahan, isang napakalaking lungsod, mas malaki pa kaysa sa lungsod Maharlika. Nagsalita ang higanteng sawa sa paraang parang tao, at ang lungsod Maharlika na tinutukoy niya ay natural na ang lungsod Maharlika ni Haring Jake. Mas malaki pa sa Maharlikang lungsod. Nakatingin si Yusef sa malayo sa malaking lungsod, ngunit nang marinig ang mga salita ng higanteng sawa, biglang natigilan ang kanyang ekspresyon, at isang kislap ng pananabik ang patuloy na sumilay. Minsan ay sinabi sa kanya ni Joseph Dale, para maging isang monarkang daw, kailangan munang maging isang monarka, at gusto rin niyang maging isang monarka, ngunit hindi niya ito naranasan noon. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang oras. Maaari na niyang hanapin ang kanyang pamilya habang nagiging isang monarka. Kasalukuyang nasa top primordial realm, isang maliit na hakbang na lang bago makapasok sa Dao Monarch realm. Hindi ito dahil sa kakulangan ng enerhiya, ito ay dahil hindi pa siya naging monarka o hari. Para maging Dao Monarch, kailangan mo munang maging monarka o hari. At hindi siya maaaring maging monarka, kaya ang tanging magagawa niya ay maging hari. Guro, maraming eksperto ang tumatakas mula sa lungsod. Habang mabilis na kinukwento ng isip ni Yusef ang posibilidad na maging isang monarko sa transit realm, biglang daan-daang escaping lights ang pumailanglang sa kalangitan mula sa lungsod sa harap nila. Hindi sila tumatakas, maingat silang lumabas upang makita kung ano ang nangyayari, matapos matuklasan si Yusef at ang kanyang 5 mystical na alagang hayop. Whoosh! Mabilis na lumabas ang isang lalaki mula sa karamihan, huminto 100 metro ang layo kay Yusef, habang nakakuyom ang mga kamao papunta sa kanya. Tumangala si Yusef at napansin na ang cultivation level ng tao ay nasa high realm din, katulad ng sa kanya. Mukhang may mga master dito, dahil casual lang ang mga eksperto sa high realm, malamang meron din ito ang Dao Monarch realm. Napatikip si Yusef sa kanyang mga labi. Sa totoo lang, wala na siyang kinatatakutan ngayon dahil walang makakapatay sa kanya. Pagbati, kapwa Dawista. Ikinuyom ng tagapagtatanim ng high realm ang kanyang mga kamay kay Yusef at ngumiti, maaari ko bang itanong kung saan nanggaling ang kapwa Dawista at saan ka patungo? Sumagot si Yusef nang may tanong, ano ang ginagawa mo, nakaharang sa aking daan? Hindi ako mangangahas, hindi ako mangangahas. Paulit-ulit na ikinumpas ng lalaki ang kanyang mga kamay at sinabing, ako si Raymond Trujillo, ang Panginoon ng lungsod ng Dragon City. Nang makita kitang dumaan, espesyal akong pumunta rito para salubungin ka. Panginoon ng lungsod ng Dragon. Tumango si Yusef, mabuti, hinihingi ko ang inyong lungsod ng Dragon. Anong ibig mong sabihin dito, kapwa Taoista? Kumunot ang noo ni Raymond Trujillo at nagtanong. Walang espesyal. Gusto kong magtatag ng isang Jade King Empire sa transit realm na ito,
kaya napagpasyahan kong magsimula sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga sundalo at pagtataas ng mga bandila mula sa inyong Dragon City. Agad na natulala si Raymond Trujillo. Baliw ba ang lalaking ito? Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Ito ang Transit Realm, ang lupain ng mga kalangitan sa Sansinukob. Sinasabing maraming mamahaling figure mula sa mga mundo ng Sansinukob ang pumupunta rito, kaya ang Transit Realm ay isang lugar ng mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon, kasama ang hindi mabilang na mga amo. Sa kabila ng maraming amo at mga baliw, walang kahit isang tao ang nangahas na magtatag ng isang Jade King Empire sa Transit Realm, dahil masyadong magulo ito para pag-isahin, at talagang mahirap pamahalaan. Nakakatawa ito para kay Raymond Trujillo, ngunit hindi siya matawa, dahil kahit pareho ang cultivation level ng lalaki sa kanya, hindi siya natatakot, ngunit ang kanyang 5 mystical na alagang hayop ay talagang kakilakilabot. Alam niyang nasa Dao Monarch Realm sila at hindi niya sila matatalo. Gayunpaman, hindi porket hindi niya sila matatalo ay isusuko na niya ang kanyang lungsod. Kaya't muli niyang pinagsalikop ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso, kapwa-taos ka, kahit na ako ang City Lord, ang Sky River Domain ay pinamamahalaan ng Sky River Sect, at lahat ng paghirang sa City Lord ay pinagpapasyahan ng Sky River Sect. Wala akong pakialam kung sino ang magsasabi, tinatanong ko lang kung sang-ayon ka o hindi. Naiinip na sabi ni Yusef. Kailangan ko pa rin kumonsulta sa Sky River Sect. Malinaw na nagsisimula ng maantala si Raymond Trujillo. Hey, kung gayon, sige na at kumonsulta ka na. 5 lason, makinig ka sa aking mga utos. Sa utos mo, agad na sumigaw ang 5 halimaw na may lason. Yung mga taong nasa unahan. Itinuro ni Yusef ang mga nakalutang sa itaas ng lungsod at sumigaw, tanungin ninyo kung susuko sila o hindi. Ang mga susuko ay maaaring manatili, ang mga hindi, patayin silang lahat. Malapit nang magsimula muli ng massacre si Yusef, nang bumalik na ang matandang demonyong si Yusef. Naiintindihan ko, ang 5 halimaw na may lason, na mga demonyo at demonic beast, ay lubhang mabangis at uhaw sa dugo. Nang marinig ang mabaliw na utos ni Yusef, napanganga sila ng may pananabik, at sabay-sabay na nagpalit anyo bilang 5 escaping lights, na nakapalibot sa daang tao. Dumura ang gagamba ng seda upang maghabi ng sapot, na bumuo ng lambat na nagkulong sa langit at lupa, habang ang higanteng sawa ay nagbuga ng dilaw na hamog, na lamason sa lahat. Sumuko ka at mabuhay, o harapin mo ang kamatayan. Paulit-ulit na umungal ang 5 halimaw na may lason, naglulunsad ng mga nakamamatay na pag-atake. Kaibigang Taosta, ikaw, muntik nang mabuga ng matandang dugo ang Panginoon ng lungsod na si Raymond Trujillo. Sino itong baliw na ito, na walang awang nagsisimula ng isang massacre, at napakawalang awa? Natapos mo na ba ang notifikasyon mo? Kung natapos mo na, tatanungin ko ulit, sang-ayon ka ba o hindi? Tanong ni Yusef, habang nakatingin kay Raymond Trujillo. Nagngingit-ngit si Raymond Trujillo, gusto kong makipagpalitan ng mga payo. Hindi ka kwalipikado. Kasabay ng isang, whoosh, pagkasabi ni Yusef ng mga salitang iyon, isang liwanag ng espada ang dumaan sa ulo ni Raymond Trujillo. Pinugutan agad ni Yusef ng ulo ang Panginoon ng Dragon City na si Raymond Trujillo bago pa man siya makapaghanda. Samantala, tapos na ang labanan para sa lungsod. Sa mahigit 170 katao, 70 lamang ang lumaban, sinusubukang tumakas o tumakas, ngunit naharap sila ng 5 poisons. Ang natitirang 102 ay lumuhad bilang pagsuko. Wala silang ibang magawa kundi ang sumuko dahil ang 5 lason ay masyadong makapangyarihan, ang pagsuwi ay nangangahulugan ng kamatayan, kaya kinailangan nilang sumuko. Kaya, lahat kayo ay sumuko na. Nang makitang umatras ang gagamba sa sapot nito, malamig na tiningnan ni Yusef ang mahigit 100 katao. Ang grupong ito, na nasa pinakamataas nilang antas ng paglilinang, ay umabot lamang sa Middle Primordial Realm, at sa pinakamababa, sa Heaven Realm. Bagamat hindi gaanong mahalaga sa kanya ang mga taong ito, ang pagtatayo ng isang imperyo ng Haring Jake ay hindi isang gawain lamang ng isang tao, kailangan niya ng iba na gagawa para sa kanya. Handa kaming sumuko, natatakot at namumutla ang mahigit 100 katao. Ang pagsuwi ay nangangahulugan ng kamatayan, kaya sino ang hindi matatakot sa kamatayan? Kung payag ka,
pumila ka rito para sa soul binding para sumama sa akin. Si Yusuf, sa pagkakataong ito, ay hindi natakot sa gulo dahil kailangan niya ng lubos na katapatan, kung hindi, ang lantad na pagpapasakop na may nakatagong kalokohan ay hindi makakatulong sa kanya na magtatag ng anumang imperyo ng Haring Jake. Alam ng mga tao na kapag sumuko na sila, ang kanilang kapalaran ay nasa kamay ng iba, kaya hindi sila lumaban at isa-isang pumila para sa pagbubuklod ng kaluluwa. Guro, masyadong nakakaabala ito, hindi na kailangan ng soul binding. Sa sandaling ito, isa sa 5 halimaw na may lason, ang demonyong gagamba, ay nagsalita, ang lason na bulag na iyon ay minsang nakabuo ng mind control pill. Lahat tayo ay naging alipin niya pagkatapos itong kainin. Maaari mo ring gamitin ang mind control pill para kontrolin sila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1825 Imperyong Panghabang Buhay. Ang mind control pill ay isang elixir na kayang kontrolin ang kaluluwa ng isang tao. Kapag nainom na, ang buhay at kamatayan ng gumagamit ay nasa kagustuhan ng taong gumawa nito. Bagamat hindi pa naririnig ni Yusuf Zoc ang tungkol sa mind control pill, si Five Poisons ay kasama na ng poisonous blind man sa loob ng hindi mabilang na taon at natural na alam nila ang paraan ng paggawa ng mind control pill. Bukod dito, mayroon pa silang mga materyales para gawin ito. Nakuha ni Yusuf Zoc ang recipe mula sa halimaw na gagamba. Nang maingat niya itong suriin, natuklasan niya na ang pangunahing sangkap ay ang sarili niyang dugo at kaluluwa, na dinagdagan ng iba't ibang materyales. Matapos itong ibigay sa iba, natural na magkakaroon sila ng koneksyon sa kaluluwa mo. Ito ay isang napakasimpleng paraan, ngunit isa rin itong sikretong pamamaraan na tanging ang lason na bulag lamang ang nagtataglay. Haha, gamitin natin itong recipe. Alagaan mo muna ang mga tao, kailangan kong magsagawa ng alchemy. At habang ginagawa ninyo ito, kontrolin mo ang Dragon City para sa akin. Mas mabuting magkatawang tao kayong 5, kung hindi, matatakot ninyo ang mga tao. Matigas na payo ni Yusuf Zoc. Oo, maaaring magbagong anyo ang 5 lason sa anyong tao, ngunit mas gusto nilang maging malaya at nakaramdam ng pagkailang pagkatapos ng pagbabagong anyo. Gayunpaman, dahil si Yusuf Zoc ang nagutos, sila nga ay nag-iba ng anyo at naging 5 taong may kakaibang hitsura, walang kahit isang gwapo sa kanila, lahat ay pangit. Sa loob ng singsing ni Yusuf Zoc ay mayroong isang pill furnace, dahil sa dami ng tao, sino ang walang kahit isa o 2 pill furnace? Matapos makuha ang pill furnace, diretso siyang umupo sa kalangitan sa itaas ng Dragon City at nagsimulang magpino ng mga tableta. Matagal na panahon na ang nakalipas, hindi mahirap para sa kanya ang alchemy dahil taglay niya ang Dew of Creation, at ngayon ay mas madali na ito. Bukod pa rito, hindi naman bihira ang mind control pill, kaya sa loob ng wala pang 10 minuto, sa ilalim ng epekto ng Dew of Creation, nakumpleto niya ang isang batch ng 79 na tableta. Maraming materyales ang ibinigay ng gagamba, kaya patuloy niyang pinino ang mahigit 20 batch, at inubos ang lahat ng materyales bago matapos. Sa panahong ito, ang Dragon City ay nababalot na ng kadiliman, ngunit maliwanag na naliliwanagan ng mga ilaw. Guro, ang mansyon ng Panginoon ng lungsod ay nabakant na, sinakop na natin ito. Sa lungsod, mayroong 16 na malalaking angkan at 12 dosenang maliliit na sekta. Nabihag na natin ang mga pinuno ng malalaking angkan at maliliit na sekta na ito. Magaling. Gayunpaman, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging guro, tawagin mo akong hari. Balak kong magtatag ng isang dinastiya. Opo, hari, magalang na sagot ng higanteng sawa. Tara, tingnan natin. Bumaba si Yusuf Zoc. Malawak at marangya ang mansyon ng Panginoon ng lungsod, kung hindi ka lumilipad, maaaring abutin ka ng kalahating taon para lang makalibot dito ng isang beses. Ngunit ngayon, nabakant na ang mansyon ng Panginoon ng lungsod. Mahigit 200 tao ang nahuli ng gagamba, mahigit 100 kaysa dati, pawang mga kilalang tao sa loob ng lungsod. Pakainin ninyo ang bawat isa sa kanila ng tig-iisang tableta. Ang mga tatanggi ay dapat patayin agad. Casual na umupo si Yusuf Zoc sa malaking bulwagan, pagkatapos ay inutusan ang 5 lason na magbigay ng mga tableta. Tanging ang mga uminom ng tableta ang dinala sa dakilang bulwagan ng Panginoon ng lungsod. Di nagtagal,
Mahigit 200 tao ang nagtipon, lahat ay nakaluhod, mga lalaki at babae ang naruroon. Masyadong tamad si Yusuf Zok para itanong ang kanilang mga pangalan, ang pangunahing layunin niya ay gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, magtatag ng isang imperyo, at maging monarko. Nang maunawaan niya ang kaharian ng Dao Sovereign, linano niyang talikuran ang imperyo. Wala siyang interes na maging permanenteng monarko. Napakabigat ng kapaligiran sa malaking bulwagan. Tahimik siyang nakaupo sa trono, at ang lahat ay hindi nang ahas na huminga ng malakas. Pahintulutan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Haring Yusuf Zok. Mula ngayon, magtatatag ako ng isang imperyo sa Transit Realm. Hindi pa ako nakakapagdesisyon sa pangalan ng imperyo, ngunit mula ngayon, tatawagan ninyo akong hari. Mabuhay ang hari. Mabilis na umangkop ang mga bagong itinalagang alipin, agad na inulit ang mantra ng mundo ng mga mortal, habang inaawit ang mabuhay at 10,000 taon. Sumakit ang ngipin ni Yusuf Zok nang marinig ito, ngunit para maging isang Dao Sovereign, kinailangan niya itong tiisin. Lahat, ano kaya ang magandang pangalan para sa ating imperyo? Hindi man lang naisip ni Yusuf Zok ang pangalan para sa imperyong itatatag niya. Hari, ang mapagkumbabang lingkod na ito ay naglakas loob na magbigay ng mungkahi. Paano kung tawagin itong Longevity Empire? Ang pangalan ay sumasagisag sa mahabang buhay, dahil ang hari ay gagabay sa hindi mabilang na mga nasasakupan patungo sa landas ng mahabang buhay. Napakagaling, ang Longevity Empire. Paano ko hindi naisip yun? Hinampas ni Yusuf Zok ang kanyang hita. Dati na siyang nagtatag ng Longevity Sect, kaya tila angkop ang pagtatatag ng Longevity Empire. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Yusuf Zok, habang nakatingin sa matanda. Sa pag-uulat sa hari, ang mapagkumbabang lingkod na ito ay si Sect Master Fall of the Sunset Sect. Buwagin mo na ang iyong Sunset Sect mula ngayon. Itinatalaga kita bilang ministro ng mga ugnayang militar. Maaari kang magpayo at magplano ng direkta sa hari. Gayun din, ang iyong mga tagasunod sa Sunset Sect ay maaaring sumali sa imperyo. Ang imperyo ay kasalukuyang nangangailangan ng talento, at ang pagiging itinalaga at pinarangalan ay tiyak na magagawa. Walang karanasan si Yusuf Zok sa pagiging isang emperador at hindi man lang alam kung ano ang isang ministro ng mga ugnayang militar, ngunit nang makita kung paano kumilos ang iba, nagsalita siya ng walang ingat. Ministro, salamat po, hari. Gayunpaman, may isa pang mungkahi ang matandang ministrong ito. Malakas na sabi ni Folchenkyo, alam ng matandang ministrong ito ang isang kahangahangang tao sa lungsod. Ang taong ito ay dating emperador ng mundo ng mga mortal, na namuno bilang isang mortal na emperador sa loob ng mahigit 9,000 taon. Kung merekrut siya ng hari, ang bagong imperyo ay mabilis at maayos na kikilos. Oh, may ganoong tao ba? Nasaan siya? Dalhin mo siya agad sa akin. Nasa sabik na sabi ni Yusuf Zok. Hari, hindi po pwede yan. Agad na sumagot si Folchenkyo, napakalakas ng taong ito. Kung susubukan natin siyang hulihin, maaaring piliin niyang mamatay ng magkasama kaysa sumuko. Para humingi ng tulong, si Haring Zok mismo ang dapat pumunta. Tama ka, tumayo si Yusuf Zok, marahang bamulong sa sarili, wala akong maintindihan, kailangan ko talaga ng isang taong katulad niya. Magtutuon na lang ako sa pagpapalawak ng teritoryo, at ipapagawa ko sa iba ang pamamahala sa imperyo para sa akin. Walang karanasan si Yusuf Zok, kaya niyang makipagdigma ngunit hindi niya alam kung paano pamahalaan ang isang imperyo o pangasiwaan ang mga pang-araw-araw na gawain nito. Manatili kayong lahat dito at hintayin ako. Susmariosep, Chenkyo, sumama ka sa akin para hanapin ang kahangahangang lalaking iyon. Sigaw ni Yusuf Zok palabas. Sumunod ng malapitan si Folchenkyo. Ang kahangahangang lalaking iyon ay nagngangalang Parker Burger. Sa Lower Realm, kilala siya bilang anak ng Heavenly Dao at pinagkalooban ng dakilang kapalaran at swerte, ngunit malas pa rin. Pagdating niya sa Transit Realm, palagi siyang malas. Kalaunan, maging ang kanyang asawang Dul Cultivation ay pinatay, na nag-iwan sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Siya ay naging isang panday, na gumagawa ng mga espada para sa iba. Gayunpaman, ang mga espadang kanyang ginawa ay binibili lamang ng mga ordinaryong Diyos. Alam mo ba, Hari, paano maihahambing ang mga espada ng isang panday sa mga ginawa ng isang manggagawa?
Sino ang pumatay sa asawa niya? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Ito ang young sect master ng Heaven One Sect. Isa rin siyang pinaghahanap dati, pero ang matandang ministrong ito ay may magandang personal na relasyon sa kanya, kaya alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Tunay kang tapat, Fall Chenkyo. Hindi kita bibiguin. Tumanggo si Yusuf Zok. Ang pag-alis ng pag-aalala sa hari ay walang inaasahang gantimpala. Sa totoo lang, nang tumangala ako sa langit ngayon, nakita ko ang hari na Maringal na dumarating. Ako'y namangha ng panahong iyon. Ang matandang lingkod na ito ay palaging mahusay na humatol sa kanyang pagkatao, sigurado na ikaw, hari, ay makakamit ang mga dakilang tagumpay. Haha, mangyari man o hindi ang mga nagawa mo, parang musika sa pandinig ko ang mga salita mo. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok. Napakawalandiya ng lalaking ito, bigla na lang siyang nagdesisyong maging isang monarko, at ngayon ay ginagawa na niya ito. Kung tungkol naman sa mga dakilang nagawa, hindi niya pa naisip noon. Maya-maya pa, nakarating sila sa isang maliit at makitid na ordinaryong tahanan, kung saan maririnig ang malalakas na tunog ng panday. Direktang itinulak ni Fall Chenkyo ang pinto pabukas, na nagbigay daan kay Yusuf Zok na mamuna. Pagpasok ni Yusuf Zok, agad niyang nakita ang isang lalaking nasa edad 40 na may balbas, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na walang saplot sa dibdib, nagpapanday ng bakal na nakatalikod sa kanila. Hindi inaasahan, ang lalaki ay may tato ng Asher Dragon sa kanyang likod. Fall Chenkyo, mukhang pinagtaksilan mo ako. Pumunta ka rito para kunin ako bilang utusan niya, hindi ba? Habang nakatayo roon si Yusuf Zok, hindi lumingon ang lalaki ngunit nahulaan pa rin niya ang intensyon ni na Fall Chenkyo at Yusuf Zok. Nagpatuloy siya sa panday, malamig na nagsalita, maliban kung tutulungan mo akong hulihin ng buhay ang batang sect master ng langit isang sect, huwag mong asahan na yuyuko ako kahit kanino, kahit na ang kapalit nito ay kamatayan. Sige, gumawa ka para sa akin ng isang treasure sword, at pumunta ka sa mansion ng City Lord bukas ng umaga dala ito. Ang batang sect master ng Heaven One Sect ay lilito na buhay sa harap mo. Tumalikod si Yusuf Zok at umalis nang walang sinabi pa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1826 na Chenny Sect. Tumigil sa pagmamartilyo ang panday at lumingon upang tumingin sa pintuan, ngunit nakaalis na si Yusuf Zok kasama si Qiu Luocheng. Malalim ang titig ng panday at nanatiling tahimik ng matagal, naliligaw sa iniisip. Samantala, habang naglalakad si Yusuf Zok, nagtanong siya, ano ang antas ng cultivation ng young master ng Tianyi Sect? Nasaan ang Heaven One Mountain Gate, at anong antas ang kanilang mga eksperto? Kamahalan, ang batang Panginoon ng sektong Tianyi ay nagngangalang Charles Gardner. Siya ay nasa antas ng Intermediate daw Monarch. Ang Heaven One Mountain Gate ay matatagpuan sa mga tuktok sa pinagmulan ng Sky River. Tungkol naman sa mga eksperto sa loob, ang alam ko lang ay ang matandang pinuno ng sektong Tianyi ay nasa pinakamataas na antas ng Dao Monarch, na nakapag-cultivate ng maraming taon. May mga bali-balita na siya ay isang sinaunang tao. Ang pamilyang Gardner ang nangungunang pamilya sa Sky River Domain. Kalaunan, itinatag nila ang Tianyi Sect, na kumokontrol sa buong Sky River Domain, kabilang ang daan-daang lungsod at libu-libong ilog. Lahat ng mga City Lord ay itinakda na nila, na mayroong hindi bababa sa 10-10 milyong sandatahang lakas. Nako, isa talagang malaking puwersa. Tumanggo si Yusuf Zok bilang pagsang-ayon. Masasabi mong isa ito sa 7 pangunahing puwersa sa buong Transit Realm. 7 pangunahing puwersa. Gulat na tanong ni Yusuf Zok, hindi ba't may 9 na domain? Bakit 7 lang ang pangunahing puwersa? May 2 teritoryo na nananatiling napakagulo hanggang ngayon. Wala pang sino man ang tunay na nakakakontrol sa mga ito. Magulong teritoryo ang mga ito, at walang katapusang lumilitaw ang mga eksperto. Kahit na magtulungan ang 7 pangunahing puwersa, hindi sila maglalakas loob na sakupin ang 2 teritoryong iyon. Nakuha ko. Tumanggo si Yusuf Zok, nag-isip sandali, at idinagdag, lohikal lang, pagkatapos kong sakupin ang Dragon City at patayin ang City Lord, dapat magpadala ang Tianyi Sect ng isang tao rito, tama ba? Bakit wala pa ring gumagalaw? Napakalayo ng Tianyi Sect dito. Kung hindi lang isang super expert, aabutin ng ilang buwan bago makarating dito,
kahit para sa isang Dao Monarch level expert, aabutin ng kahit 2 araw. Kaya, normal lang na hindi pa sila nakakarating. Kung susundan ko ang Ilog Sky paakyat, mahahanap ko ba ang Sektong Tianyi? Biglang natigilan si Yusuf Zok. Nangako siyang ibabalik ang batang Panginoon ng Sektong Tianyi bukas ng umaga, at ang panday na si Parker Berger ay tila isang mahusay na tao, at ang talentong iyon ay eksakto kung ano ang kailangan niya. Bukod pa rito, simula nang masakop niya ang Dragon City, na-provoke na niya ang Tianyi Sect, kaya hindi maiiwasan ang isang labanan sa pagitan niya at ng Tianyi Sect. Kaya, ang paghuli sa Young Master ng Tianyi Sect ay hindi rin dapat maging problema. Opo, pero kamahalan, maaari po ba kayong bumalik bukas ng umaga? Ang sektang Tianyi ay nagtatago ng mga dragon at tigre. Hindi dapat ipagsapalaran ito ng kamahalan. Tungkol naman kay Parker, susubukan ko siyang hikayatin muli. Mungkahi ni Qiu Luocheng. Hindi na kailangan, lagi kong tinutupad ang pangako ko. Pero kung manloloko lang yang Parker na yan, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Hindi siya magiging ganoon, sinisiguro ko sa iyo iyan. Itinuwid ni Qiu Luocheng ang kanyang likod at tiniyak ito. Sige, bumalik ka at sabihin sa 5 Poisons na babalik ako bago bukas ng umaga at dapat nilang mahigpit na hawakan ang lungsod. Pagkasabi nito, humakbang pasulong si Yusuf Zok at naglaho sa kalangitan. Ngayon, ang bilis niya ay hindi gaanong naiiba sa pinakamahusay na antas ng Dao Monarch. Masasabing kaya niyang tahakin ang milyon-milyong milya sa isang hininga lamang. Gayunpaman, ang Dragon City ay talagang napakalayo sa pinagmulan ng Sky River. Kung aasa lamang siya sa paglipad, maaaring hindi niya magawa ang isang biyahe pabalik-balik sa isang gabi. Kaya naman, pagkatapos umalis sa lungsod, agad na ginamit ni Yusuf Zok ang Illusory Spirit Cloud na nakuha niya noong araw, isang ulap na isa ring kayamanang lumilipad. Kapag ang lumilipad na kayamanang ito ay ganap na na-activate, ang bilis nito ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa sarili niyang bilis ng paglipad. Ang dahilan kung bakit tinawag ni Yusuf Zok ang Illusory Spirit ay upang palakasin ito gamit ang kapangyarihan ng kabilang baybayin. Hanggat ang Illusory Spirit ay may ganitong kapangyarihan, kaya niyang maglakbay ng pabalik-balik sa loob ng isang gabi. Ho! Tunay nga, habang ipinapasok niya ang kapangyarihan ng kabilang baybayin sa Illusory Spirit, ang malaulap na Illusory Spirit ay nagliwanag ng berdeng ilaw at, sa isang iglap lamang mula kay Yusuf Zok, ito ay sumire sa kalangitan, naglakbay ng daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa liwanag. Swish! Pagkalipas ng halos 4 na oras, natano ni Yusuf Zok ang isang mataas na bundok. Sa di kalayuan, narinig niya ang rumaragasang tunog ng mga talon, at nang tumangala siya sa tabi ng talon, hindi niya makita ang tuktok. Nakakatakot ang taas ng bundok na ito, at ang tubig ng Sky River ay umaagos pababa mula sa tuktok nito. Mayroon ding malawak na hagdan ng bato na paikot-ikot pataas sa loob ng bundok. Sa paanan ng bundok, mayroong isang steel na may nakasulat na Tianyi. Gayunpaman, walang mga tauhan na nagbabantay dito. Tutal, ito ang punong himpilan ng Tianyi Sect, sino ang mga ngahas na gumawa ng gulo dito. Naging invisible si Yusuf Zok at umakyat sa hagdan ng bato. Halos kasing tagal ng pag-inom ng isang tasa ng tsaa bago niya narating ang mismong gate ng Tianyi Sect. Isa itong malaking gate, mahigit 20 metro ang taas at mahigit 10 metro ang lapad, na may 2 malalaking pulang pinto. Sa kaliwang pinto ay ang karakter na Tian, sa kanan ay ang Yi, at ang napakalaking plaque sa itaas ng mga ito ay may nakasulat na Tianyi Sect. Sa Heaven One Mountain Gate na ito, mayroong pinakamataas na antas ng Dao Monarch, kaya may isip na ang Tianyi Sect ay may napakahabang pamana, at ang sekta ay walang dagang napakalawak at maunlad. Dahil malalim na ang gabi, madilim na sa labas, at walang sino mang pumapasok o lumalabas sa gate. Sandaling nakatayo sa labas si Yusuf Zok at nagmumuni-muni, pagkatapos ay direktang nagpakawalan ng sinag ng dakilang liwanag dito. Kayang labagin ng dakilang liwanag ang anumang paghihigpit, at dahil ito ang tarangkahan sa bundok, natural lang na mayroon itong matibay na proteksyon. Tunay nga, nang tumama ang grand light sa gate, naglabas ito ng isang tunog ng pagkalabog, at pagkatapos ay lumitaw ang isang butas, isang space-time portal. Ang mga ganitong tarangkahan sa bundok ay malamang na hindi nabubuksan minsan sa loob ng 1,000 taon, kadalasan,
kailangan ng mga tao ng waste badge para makapasok at makalabas. Walang saysay ang direktang pagbangga sa tarangkahan, ang tarangkahan ay isa lamang ilusyon, kung saan ang mga tao ay pumapasok at lumalabas sa pamamagitan ng mga portal ng space-time dahil tiyak na may langit sa kuweba ng iba sa loob. Swish! Pagkabukas ng space-time portal, agad na pumasok si Yusuf Zok. Pagpasok niya, automatikong nagsara ang portal. Kasabay ng pagpasok ni Yusuf Zok, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa gate, at dalawang matanda ang biglang sumulpot, nakatitig sa paligid ng may banta. Malinaw kong napansin na may nakikialam sa gate. Saan sila nagpunta? Maaari kayang isang ibong panggabi ang bumangga sa gate. Hindi naman sira ang gate, buo pa rin ang mga restriction. Sabi ng isa pa. Siguro nga, sino ang maglalakas loob na pumasok ng walang pahintulot sa gate ng ating Tian Yisek? Masyado akong maingat, nagsalita ang lalaking ito habang nakataas ang baba, labis na mayabang. Bilang miyembro ng Tian Yisek, may dahilan sila para maging proud. Samantala, mabilis na tinatahak ni Yusuf Zok ang panloob na langit ng kuweba ng Tian Yisek, dahil siya ay invisible, walang anumang pagbabago-bago ng enerhiya, at kahit ang pinuno ng sect ng Tian Yisek ay hindi siya mapansin. Kaya naman, buong tapang siyang gumala na parang nasa sarili niyang bakuran. Di nagtagal, sa isang maliit na hardin, huminto siya at tinaas ang kanyang mga kilay, tumingin sa mga palumpong sa loob ng hardin. Sa mga palumpong, isang lalaki at isang babae ang may bawal na relasyon. Pareho silang sinubukang manahimik, ngunit dahil palihim lang, may ingay pa rin. Lumapit si Yusuf Zok, hinati ang mga palumpong, at nakita ang isang lalaking nakadamit bilang katulong sa bahay at ang babaeng nasa ilalim niya, malamang ay isa ring katulong. Namumula ang mukha nito, walang lakas ng loob na gumawa ng kahit anong ingay, ngunit mahigpit na nakakapit sa katulong sa bahay. Walang takot si Yusuf Zok na lumikha ng kaguluhan at sa gayon ay matamo ang banal na paghihiganti. Humakbang siya pasulong, at bago pa man makapag-react ang dalawa, tinapik niya ang noo ng babae, na nagpawala ng malay dito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang lalaki sa leeg at binuhat ito. Sa sobrang takot ng lalaki, muntik nang lumuwa ang mga mata niya, dahil kahit may naramdaman siyang humawak sa leeg niya, wala siyang makita o makagawa ng kahit anong ingay. Huwag kang magsalita, kung hindi ay mamamatay ka. Tumahimik ka, kung hindi ay mamamatay din siya. Sabihin mo sa akin, huwag na, ako na lang ang gagawa ng soul search. Sa simula ay gusto sana siyang tanungin ni Yusuf Zok, ngunit sa kalagitnaan ng pangyayari, nagbago ang isip niya. Masyadong matagal ang pagtatanong, mas mahusay na direktang mag-soul search. Kaya muli niyang tinapik ang noo ng katulong sa bahay, mabilis na nabura ang lahat ng kanyang alaala. Sa loob lamang ng ilang paghinga, pinakawalan ni Yusuf Zok ang katulong, binura ang alaala nito, at mabilis na gumalaw papasok sa Moon Archway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1827 Pagdating ni Parker Burger. Matapos basahin ang buong alaala ng katulong sa bahay, nakahanap si Yusuf Zok ng impormasyon tungkol sa Batang Panginoon. Ang Batang Panginoong iyon, si Charles Gardner, ay hindi lamang ang pangalawang figure sa Cheney sect kundi sikat din sa transit realm na ito, dahil kahit bata pa siya, nasa antas na siya ng intermediate daw Lord. Hindi pa kasama rito ang kanyang kahangahangang kakayahan, isa nga siyang batang bayani. Kung pag-uusapan ang pangalang Charles Gardner, kilala ito ng lahat, kahit saan. Gayun din, nalaman ni Yusuf Zok ang ilang mga sikreto tungkol sa sektong Cheney. Ang katulong sa bahay ay isang katulong ng pamilyang Gardner, kaya alam niya kung ilang anak na lalaki, babae, at asawa ang mayroon ang pamilyang Gardner, at kung kanino ang asawang may karelasyon. Gayunpaman, wala siyang alam na mas malalaking sikreto, ayos lang ang mga walang kabuluhang bagay tungkol sa pamilya, ngunit tungkol sa mga sikreto ng sektong Cheney, pamamahagi ng mga eksperto, at iba pa, ang katulong sa bahay ay ganap na hindi kwalipikado para malaman ito. Sinundan ni Yusuf Zok ang landas, lumiko ng ilang beses. Pagkatapos, tumalon siya sa isang malaking bakuran, na talagang tahimik. Walang mga gwardya rito, ngunit pagkatapos maglakad ni Yusuf ng ilang daang metro pasulong, mas malalakas na sigaw ang umabot sa kanyang mga tainga. Tila may kung anong kahalayan na nangyayari sa isang malaking bahay sa unahan.
Ito ang patio kung saan nakatira si Charles Gardner, at malinaw na ang mga gumagawa ng masasamang bagay sa bahay na iyon ay walang iba kundi si Charles Gardner. Hindi natakot si Yusuf Zak na may makatuklas sa kanya dahil walang makakaalam. Kaya't naglakad siya sa ilalim ng bintana ng bahay na iyon, sumilip sa madilim na kurtina, at nakita ang dalawang lalaki at dalawang babae sa loob. Nako, napakagaling naman lalaro, pero may kakaiba. Mahinang bulong ni Yusuf nang mapansin niyang may mali. Hindi dalawang lalaking naglalaro sa dalawang babae, kundi isang lalaki na naglalaro sa tatlo. Tunay ngang isa sa mga lalaki ay medyo matipuno, habang ang dalawang babae ay sabik na naghihintay sa pabor ng gwapong lalaki. Natigilan si Yusuf. Ito ba ang maalamat na mamamatay tao na walang kinikilingan sa kasarian? Yung gwapong lalaking yun lang ang isang intermediate daw lord, yung tatlo pa ay basura. Wala sa mod si Yusuf na masiyahan sa epikong labanang ito, dahil marami na siyang napanood na pelikula, parang bata na rin ito para sa kanya. Kaya, habang pinag-iisipan ang lahat, tahimik niyang itinulak ang bintana at tumalon papasok. Marahil ay masyadong nabighani ang apat, kahit na itinulak ni Yusuf ang bintana at sumugod papasok, hindi nila namalayan. Alam ni Yusuf na ito ang sandali kung kailan pinakakawalan ng mga tao ang kanilang bantay, dahil ang kanilang mga isipan ay puno ng kalibugan. Bukod pa rito, ito ang bakuran ng Cheney sect, sino ang maglalakas loob na pumasok. Kaya wala silang anumang depensa. Matapang na naglakad si Yusuf sa likuran ni Charles Gardner, sandali siyang nanginginig bago nag-iba ang anyo bilang isang parasitic light at tumagos sa cerebrum ni Charles Gardner. Nang sumubok si Yusuf, gumanti si Charles Gardner, pinunasan pa ang leeg niya gamit ang kamay, pero masyado siyang nasasabik at parang nadroga, namumula ang mukha niya, at namumugto ang mga mata niya na parang toro. Kaya, matagumpay na natunton ni Yusuf ang malalim na kamalayan ni Charles Gardner, pagkatapos ay naparasito. Ikaw. Sa sandaling na-control na ni Yusuf ang kanyang kaluluwa, sa wakas ay napagtanto ni Charles Gardner, ngunit huli na ang lahat. Maayos siyang na-control ni Yusuf gamit ang evil parasite technique. Batang Panginoon, halika. Kasabay nito, napansin ni Yusuf na may gamot nga sa kaluluwa ni Charles Gardner. Hindi niya alam kung ano iyon, ngunit malakas itong nagpapasigla ng adrenaline, isang matinding kapanapanabik. Kumikilos ang kapangyarihan ng gamot, kung hindi ay hindi sana siya naging parasitiko ng ganito kahusay. Total, 2 antas ang taas ni Charles Gardner sa kanya. Mayroon akong abalang dapat asikasuhin. Manatili kayo sa kinaroroonan ninyo hanggang sa ako'y bumalik. Dahil sa pagkairita, sinabihan sila ni Yusuf na manatili muna sa kanilang kinatatayuan bago siya kumuha ng damit at tumalon palabas ng bintana, at lumipad pababa sa pangunahing kalsada, palabas ng bundok. Ang tatlong naghihintay ay nalilito, hindi sigurado kung saan pupunta ang batang Panginoon, ngunit hindi sila naglakas loob na gumalaw, piniling maghintay. Madali, nang walang pagtutol, na-control ni Yusuf ang katawan ni Charles Gardner palabas ng tarangkahan ng bundok. Walang sino man ang nakapansin nito sa daan. Pagkalabas, sinundan niya ang ilog pababa, paulit-ulit na tumatalon, at sa wakas ay natapakan ang isang illusion spirit cloud upang bumilis sa pagtakbo. Lumipas ang 2 pang oras, at sumikat ang araw. Bumalik si Yusuf sa lungsod ng dragon ng walang panganib sa gabi, pangunahing umaasa sa balabal ng ermitanyo, na nagpapahintulot sa kanya na malayang makalabas at makalabas. Nanatili ang sagradong dragon ng walang ulo o buntot, na matagumpay na nagdala sa buhay na si Charles Gardner sa pangunahing bulwagan ng lungsod ng dragon. Sa sandaling ito, maliwanag pa rin ang pangunahing bulwagan ng Dragon City, na may mahigit 200 tao sa loob, abala sa mga diskusyon. Tila nagkalkula sila ng mga pangyayari pagkatapos maitatag ang bagong dinastiya. Wala nang pagpipilian, mga alipin na sila ni Yusuf, kaya naman, dapat silang magtiwala at magsikap sa kanya. Habang nagtatalo sila, biglang sumugod si Charles Gardner, na ikinagulat ng lahat. Maging ang 5 makamandag na higanti ay sumabog, handang sumugod. Huwag kang gumalaw, huwag kang magpanik, ang hari iyan. Namula ang noo ni Charles Gardner, at biglang lumitaw si Yusuf. Nang makitang lumabas si Yusuf mula sa noo ni Charles Gardner, lahat ay napanganga.
Iyan ba ang batang Panginoong Charles Gardner ng sektong Cheney? Ano? Hindi maaari. Kinontrol din ng kamahalan si Charles Gardner. Diyos ko, nakakakilabot at hindi ka panipaniwala. Kamahalan. Naantig ang lahat at lumuhad. Kabilang sa kanila si Parker Berger, na ang isip ay labis na nabagabag nang makita si Charles Gardner at napagtantong kasisikat pa lamang ng araw. Ngunit, nahuli nga ba ng buhay ng kanyang bagong monarko si Charles Gardner? Anong uri ng pambihirang kakayahan ang taglay ng hari na ito? Nakakakilabot ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumuhad din si Charles Gardner, dahil nang gawing parasitiko siya ni Yusef, kinontrol niya ang kanyang kaluluwa at buhay, kaya kahit sa kanyang personal na mga iniisip, kinailangan niyang sumunod. Parker Berger, tawagin mo ang panday ng espada, si Parker Berger, at sabihin mo sa kanya na tinupad na ng hari ang kanyang pangako. Oo, tugon ni Parker Berger at saka tumakbo. Ngunit, sa wala pang 10 paghinga, nagmadaling bumalik ang matandang lalaki. Nag-uulat sa hari, si Parker Berger na armado ay naghihintay sa labas ng mansyon at nakarating na sa labas ng bulwagan. Oh, dumating siya ng mas maaga. Nakakatuwa, natatawang sabi ni Yusef, nakitang napakagandang dumating ni Parker Berger ng maaga, tila napakamaunawain ng taong ito. Kung gayon, papasukin mo siya. Ikinumpas ni Yusef ang kanyang kamay. Opo, sumaludo si Parker Berger, sabay sigaw agad, inaanyayahan ng kamahalan si Parker Berger sa bulwagan. Natuwa si Yusef nang makita ang nakakatawa ngunit seryosong kilos ni Parker Berger. Ang taong ito ay hindi oportunista, hindi palabiro ngunit tunay na nakakaintindi ng sitwasyon, isa siyang matalinong tao. Sa labas ng bulwagan, ang panday espada na si Parker Berger ay matagal nang nagpalit ng marangyang damit na seda, nakasuot ng korona ng mga balahibo, maayos na nakaayos ang buhok, nakasuot ng mga batang peles, at tila lubos na nagbago ang anyo. Bukod pa rito, hawak niya ang isang espadang nakabalot sa mga piraso ng tela, isang espadang walang kaluban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1828 Parker Berger. Sa bulwagan, tila bukod kay Luke Gardner, walang ibang nakakilala kay Parker Berger. Total, si Parker Berger ay isa lamang simpleng panday na nagpapanday ng mga espada para sa mga ordinaryong banal na tao, hindi karapat-dapat sa atensyon ng mga kilalang figurang ito. Gayunpaman, habang nakatayo lang si Parker Berger sa bulwagan, ang kanyang presensya, hindi nagbabanta ngunit makapangyarihan, ay parang aura ng isang hari na bumababa, nilulukob ang lahat. Hindi mataas ang kanyang antas ng cultivation, kahit sa Heaven Realm, kundi cultivation lamang ng Heavenly Lord. Ngunit naglalabas siya ng aura, isang aura ng isang hari. Malinaw na hindi siya makapangyarihan, ngunit ang kanyang imahe at presensya ay nagpapailang sa lahat. At naroon si Charles Gardner, ang kanyang mga braso ay lalong nanginginig sa sandaling ito. Nakilala niya ang panday na ito, ngunit ang panday na ito ay isa lamang panday, isang taong napakaliit kaya't hindi man lang siya interesado na patayin ito noon. Ngunit ngayon, habang nakatayo rito, paano siya magkakaroon ng ganito kalakas na aura? Lihim din siyang hinangaan ng husto ni Yusef Zok. Isa itong lalaking naging emperador sa loob ng 9,000 taon. Marahil noong nasa mundo ng mga mortal, kinontrol niya ang buhay at kamatayan ng bilyon-bilyon, na gumagala sa malawak na lupain, ang kanyang buhay ay maituturing na maalamat. Binabati ng karaniwang si Parker Berger ang dakilang hari. Binati niya si Yusef Zok ng may kagandahang asal at pananalita ng mundo ng mga mortal. Si Yusef Zok, na nakaupo sa trono, ay bahagyang ngumiti, tinupad ko ang aking pangako, dinala si Charles Gardner. Salamat po, dakilang hari. Gayun din, hindi sisirain ni Parker Berger ang kanyang pangako, mula ngayon, sa iyo na ang buhay ni Parker Berger. Narito ang iyong espada, ang espadang ito ang pinakakasya siyang nalikha ko sa buhay na ito. Sabi ni Parker Berger habang itinutulak ang espada paarap at yumuko. Nalilito ang mga tao sa bulwagan, anong magandang espada ang magagawa ng isang panday. Hindi siya isang tagapagdalisay ng mga artifact o isang panday ng espada, ang isang espadang ginawa ng isang ordinaryong tao ay mainam para sa paghihiwa ng mga melon at gulay, tama ba? Ngunit lahat ay mausisa, ang espadang ginawa bilang pinakamahusay sa kanyang buhay.
Nakabalot sa mga piraso ng tela, tila napakamahal nito, kaya gusto nilang lahat makita kung ano ang hitsura nito. Iharap mo na, tumanggo si Yusuf Zok at sinabing. Agad na ginampanan ni Luke Gardner ang papel ng isang beteng, kinuha ang espada, at mabilis na naglakad papunta kay Yusuf Zok, iniabot din ito gamit ang dalawang kamay. Hinawakan ni Yusuf Zok ang espada, naramdaman ang bahagyang bigat nito sa kanyang kamay, walang naramdamang anumang aura o momentum, ngunit mausisa habang binubuksan ang balot ng tela habang nakangiti, ang espadang pinaka-nasisiyahan mong ay panday sa buhay na ito. Tiyak na kakaiba ito, hindi ba? Nakikita mismo ng hari, sagot ni Parker Burger. Swish, swish, swish. Patong-patong na binuklat ni Yusuf Zok ang tela, unti-unting inilantad ang isang puting espadang bakal sa kanyang kamay. Ha, walang pinagkaiba, ordinaryo lang. Naramdaman ko ang aura ng bakal na meteorite at malamig na bakal, pero hindi ito napipino ng isang great magic user, pinanday lang ito sa mataas na temperatura, maituturing na lang itong isang regular na espada. Sa sandaling ito, nakita ng lahat ang espada sa kamay ni Yusuf Zok, isang napaka-ordinaryong espada, katulad ng lahat ng espada sa merkado, na may matalas at may kintab na talam, na mukhang bago pa lamang. Dakilang hari, sana'y lagyan ninyo ito ng banal na kapangyarihan. Sabi ni Parker Burger nang hindi mapagkumbaba o mayabang. Tumanggo si Yusuf Zok, at kasabay ng pag-agos ng banal na kapangyarihan, isang hibla ng banal na kapangyarihan ang mabilis na nakapasok sa espada. Buzz, buzz buzz, sa isang iglap, habang pumapasok ang banal na kapangyarihan, ang espada ay naglabas ng isang humuhuni, at ang ganitong uri ng tunog ng humuhuni ay parang helanghing ng kabayo, at pagkatapos, isang malakas na hininga ng hari, isang matalas na aura ng pangangibabaw sa kaharian, at maging isang magalang na aura ang lumitaw. At habang lumilitaw ang aurang ito, lahat ng nasa bulwagan ay nakaramdam ng paglubog ng puso, pagkatapos ay nagsimulang dumampi sa kanila ang hanggaring mag-espada, na parang nakakulong, na parang tinatitigan ng isang mabangis na lobo, isang senyales ng matinding panganib. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Parker Burger. Ang espadang ito ay nagsimulang pandayin noong ako ay 16 na taong gulang, pumipili ng pinakamagagandang bihirang bato at bakal na meteorite mula sa mortal world, at patuloy na nagpapanday. Kalaunan, pumasok ito sa celestial plane upang maghanap ng mga bihirang bato at sikat na bagay, makalangit na asensya, asensya ng apoy, asensya ng lupa, asensya ng tubig, asensya ng ginto, na itinanam sa loob. Kalaunan pa rin, ito ay dinalisay mula sa mga karumihan sa Divine Realm. Pagkatapos, ito ay hinasa sa Transit Realm, pinanday gamit ang puso sa loob ng 6,799 na milyong taon, ang espadang ito ay hindi isang spiritual treasure o isang magic treasure, ito ay isang espada lamang, at ito ang Emperor Heart Sword. Magaling na espada, marahang ipinitik ito ni Yusuf Zok, umugang ng malakas ang espada, at pagkatapos ay isang kaluskos ang lumitaw, ang hininga ng hari na halos pumihil sa paghinga ng lahat. Sige, Parker Burger, Luke Gardner, Charles Gardner, manatili kayo. Lahat kayo, umalis at tipunin ang mga piling tao ng inyong angkan, naghihintay ng utos mula sa haring ito. Oo, sinunod ng lahat ang utos at umatras. Sa sandaling ito, tumingin si Yusuf Zok kay Charles Gardner, pagkatapos ay kay Parker Burger at sinabing, may galit sa iyo si Charles Gardner, ako na ang nagdala sa kanya, kaya gawin mo ang gusto mong gawin. Pagkatapos magsalita ni Yusuf Zok, pinitik niya ang kanyang daliri, at ang 9 na seksyong latigo ay mabilis na naging mga lubad na nagbibigkis kay Charles Gardner. Bagamat kontrolado niya si Charles Gardner, naiiba si Charles Gardner sa isang demon cultivator. Ang isang demon cultivator ay isa na sinasabihan mong mamatay, at mamamatay sila, hindi nagtataksil, walang anumang reklamo. Pero iba ang mga tao. Bagamat sila ay tapat, hindi sila iyong uri na ang kaluluwa ay nanunumpa na maglilingkod hanggang kamatayan, sa madaling salita, kung mabibigyan sila ng pagkakataon, gagantay sila. Kaya nag-alala si Yusuf Zok na baka gumanti si Charles Gardner, na posibleng masaktan si Parker Burger, kaya naman iginapos niya ito. Patawarin mo ako, dakilang hari, patawarin mo ako, handa akong sumunod sa dakilang hari upang palawakin ang mundo,
supalan ang mga karagatan. Lumuhad si Charles Gardner sa lupa, namumutla ang mukha sa takot. Gayunpaman, sa sandaling ito, malamig na tumingin si Parker Burger kay Charles Gardner, pagkatapos ay biglang huminga ng malalim at sinabing, "Dakilang hari, dahil sumusunod na sa iyo si Parker Burger, dapat akong mag-isip para sa iyo." Malakas na sabi ni Parker Burger, "Ngayon ay malapit ka ng magtaas ng bandila at magtatag ng isang bansa, ngunit napapaligiran ka ng mga kaaway, at ang iyong pinakamalaking kaaway ay natural na ang Heavenly Sect. Ngunit ngayon ay nasa ating mga kamay ang batang Panginoon ng Heavenly Sect, kaya ito ay nagiging isang trump card na maaari nating samantalahin ng walang limitasyon. Kung siya ay mamatay ngayon, marahil ay maaari kong burahin ang puot, ngunit hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa iyong paparating na malaking gawain. Gaya ng kasabihan, unahin ang mga bagay na mahalaga, hindi ko maaaring ipagpaliban ang mga gawain ng Jake King para sa personal na sama ng loob. Kaya, huwag kang pumatay." Matatag na sabi ni Parker Burger, hindi na hinintay na magsalita si Yusuf Zoc at nagpatuloy, hindi naman sa minamaliit ni Parker Burger ang dakilang hari, dahil hindi niya kayang pamunuan ang mundo, pero dahil nasa transit realm na ito, sa tabi ng Sky River, hindi natin kayang panindigan ang mundo sa pamamagitan lamang ng personal na katapangan. Hindi kayang sakupin ng isang tao ang lupain, hindi mo kayang matukoy ang kapalaran ng sansinukob, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng lahat ng magagamit na mapagkukunan. Kung gayon, paano mo balak magpatuloy? Tanong ni Yusuf Zoc ng may interes. Ang unang bagay na kailangang gawin ng dakilang hari ay palakasin ang lungsod, mangalap ng mga sundalo, bumuo ng mga pormasayon, magtalaga ng mga kapangyarihan, unang itayo ang lungsod ng Wolang upang maging isang hindi masisirang kuta, pagkatapos ay lumabas mula sa lungsod ng Wolang, at sa huli ay sasakupan ang buong teritoryo ng Sky River. Sa ganitong paraan lamang natin makikipagkompetensya sa ibang mga puwersa sa transit realm na ito, at makikipaglaban tayo sa mga bayani ng mundo. At habang sumusulong, dapat din tayong mag-recruit ng mga sundalo, makaakit ng mga bayani mula sa buong mundo, at harapin din ang iba't ibang mga pagpatay at provokasyon, dahil nasa unahan ang tubig at apoy araw at gabi, kung saan ang dugo ay magmamanse sa sansinukob. Sige, mula ngayon, susunod na ang lahat sa iyo. Diretso lang si Yusuf Zoc, hindi niya naintindihan, pero naintindihan naman ni Parker Burger. Dahil naiintindihan niya, susundin nila ang plano niya. Siya ang may pananagutan sa pagpatay at panununog, kaya sa kanya ipinaubaya ang paghatol. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1829 na isa pang eksena. Hindi agad inatasan si Yusuf Zoc na palawakin ang teritoryo kundi depensa dahil walang dod ang gagamit ang Heaven One Gate ng taktikang Human Wave para salakayin ang Dragon City. Noong panahong iyon, kahit na may 3 ulo at 6 na braso si Yusuf Zoc, hindi niya maaalis ang lahat ng sumasalakay na kalaban. Babawiin pa rin ng mga tao ang Dragon City, kaya naman katatawanan ang ideya niyang magtatag ng imperyo. Sa makatuwid, ang pagpapatibay ng lungsod ang unang hakbang. Ngunit paano mapapatibay ang lungsod? Siyempre, bumuo ng Dragon City na kasing Taipei ng Bar Isles na bakal, para kahit libo-libong kaaway ang umatake, mananatiling ligtas ang lungsod. Sa ganitong paraan, isang pansamantalang imperyo ang mag-uugat. Bukod pa rito, kinakailangan ang malawakang recruitment ng mga sundalo, na nangangailangan ng mga probisyon, na tumutugon sa isang malaking praktikal na problema. Ang pagtatatag ng isang imperyo ay hindi isang bagay na magagawa lamang sa pamamagitan ng pagsasabi nito, kailangan mong alagaan ang lahat ng aspeto. Sa madaling salita, ang pagtatatag ng isang imperyo ay nakasalalay sa sapat na dami ng iyong mga probisyon. Nag-usap silang dalawa ng buong araw nang hindi kumakain, at patuloy na nakinig si Yusuf Zoc sa paliwanag ni Parker Burger tungkol sa lahat ng aspeto ng pagtatatag ng isang imperyo. Sa huli, iisa lang ang ibinigay na gawain ni Parker Burger kay Yusuf Zoc, ang maghanda ng mga probisyon, na mahalagang maghanap ng pera. Kung walang pera, hindi ito gagana. Kung tungkol naman sa depensa ng lungsod, pormasayon, at iba't ibang sistema at mekanismo ng operasyon ng imperyo, hindi na kinailangan ni Parker Burger na mag-alala si Yusuf Zoc tungkol sa mga ito. Kumusta naman ang pormasayon ng depensa ng lungsod? Naguguluhang tanong ni Yusuf Zoc.
Bahagyang ngumiti si Parker Burger, haha, kahit na mapagpakumbaba ako bilang inyong lingkod, mahusay ako sa parehong paggawa ng bakal at mga porma sayon ng pagtatakda. Bigyan mo lang ako ng 3 araw, at magtatayo ako ng isang hindi magagapi na big array para sa iyo. Talaga, kaya mo rin ba ito? Nagulat si Yusuf Zok. Bagamat mapagkumbaba bilang inyong lingkod, malawakan kong pinag-aralan ang 5 elemento at 8 trigrama na may kakaibang kaalaman. Mayroon pa akong mga materyales na kailangan para maitayo ang porma sayon, kaya't makatitiyak kayo, kamahalan. 5 elemento at 8 trigram. Parker Burger. Biglang tumaas ang kilay ni Yusuf Zok. Kapareho ng pangalan ng Parker Burger na ito ang may akda ng The Book of Changes, mula sa daigdig, at ngayon, kayang-kaya ng isagawa ng Parker Burger na ito ang mga teknik na 5 elemento at 8 trigram. May kaugnayan ba talaga ang Parker Burger na ito sa nasa daigdig? May isinulat ka bang mga libro sa lower realm? Biglang tanong ni Yusuf Zok. Siyempre naman. Tumanggo si Parker Burger, habang nasa lower realm, sumulat ako ng 4 na libro at 5 class eco, kung saan ang The Book of Changes ang pinakalaganap. Maging ang mga iskolar ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ang mga pamamaraan ng aking libro. Hindi kaya. Alam mo ba ang tungkol sa daigdig? Tanong ni Yusuf Zok nang nakataas ang kilay. Nang inag si Parker Burger sa buong katawan, kamahalan, anong ibig mong sabihin? Tinatanong ko kung may alam ka tungkol sa daigdig. Sabik na tanong ni Yusuf Zok. Noong ika-5 reinkarnasyon ko, talagang nagkatawang tao ako sa sinaunang daigdig. Maaari ka bang? Ha. Natawa si Yusuf Zok nang marinig ang mga sinabi ni Parker Burger. Ano ba yan? Nagkataon lang, itong si Parker Burger ay si Parker Burger pala, ang may akda ng The Book of Changes. Phew, nang marinig ang tawa ni Yusuf Zok, huminga ng malalim si Parker Burger at saka tumawa, masayang panahon ang ika-5 reinkarnasyon ko. Huwag ka nang magsalita pa. Kumaway si Yusuf Zok habang tumatawa, tulungan mo akong itayo ang imperyo, at sa sandaling makapasok ako sa kaharian ng Panginoong Tao, agad akong bababa para sa iyo. Isang sorpresa, isang masayang sorpresa ang makilala ka, ngayon ay panatag na ako, gagawin ko ang sinabi mo. Hindi, ikaw ang hari, at ang lahat ay dapat sumunod sa iyong pangunguna upang mapanatili mo ang awtoridad at imahe ng isang monarko. Siyempre, ngayon ay taglay mo na ang kadakilaan ng isang monarko. Haha, nagtinginan silang dalawa at sabay na tumawa. Sige, iiwan ko na ito sa iyo, at ako na ang maghahanda ng mga pagkain. Tinapik ni Yusuf Zok ang balikat ni Parker Burger at saka naglakad palabas. Sa labas ng bulwagan, si Charles Gardner ay nakatayo na parang isang mahiyain at maliit na katulong, nakakulong sa isang sulok, hindi nangangahas na gumalaw o lumingon sa paligid, sapagkat habang siya ay isang katulong, nahaharap din siya sa patuloy na banta ng kamatayan. Halika rito, tawag sa kanya ni Yusuf Zok pagkatapos lumabas. Pagbati, kamahalan, patakbong lumapit si Charles Gardner kay Yusuf Zok. Hindi ba't may pinapante ka para patayin ako? Bakit hindi pa sila dumarating? Naghihinalang tanong ni Yusuf Zok. Sagot sa kamahalan, hindi sila kasing bilis ninyo, pero malamang darating sila mamayang gabi, 6 sa kabuuan, lahat ay nasa intermediate Tao Lord Realm. Siyempre, kung nandito ako, hindi sila maglalakas loob na saktan ang kamahalan. Tutulungan ko kayong hulihin sila ng buhay. Magandang estratehiya ito, padalhan mo sila ng batch-batch, at tatanggapin ko rin sila ng sunod-sunod. Haha, sa oras na iyon ay malamang na nakarating na ang lahat ng iyong mga eksperto sa Heaven One Gate, kaya't wala na itong laman. Kamahalan, ang aking ama ay kasalukuyang nakahiwalay sa isang cultivation na nagbabanta sa buhay o kamatayan. Kung babalik tayo sa Heaven One Gate ngayon, kahit papaano ay makakaakit ako ng mahigit kalahati ng mga tao, kung gayon ang Heaven One Gate ay magkakaroon ng milyon-milyon sa ilalim ng iyong pamumuno. Kahit na may kumpiyansa ang kamahalan, matutulungan pa rin kita sa pagpatay sa aking ama. Sinenyasan ni Charles Gardner ang sarili na parang hinihiwa ang lalamunan, napakabangis. Madaling patayin ang iyong ama, pero hindi ko maaaring hayaang uminom ng mind control pill ang lahat. Kaya, magdala muna tayo ng mga tao rito. Kapag sapat na ang bilang ng mga tao,
At ang iyong ama na lang ang natitira sa Heaven One Gate, saka natin pagpapasyahan ang kanyang buhay o kamatayan. Opo, lahat ay sumusunod sa utos ng kamahalan. Magalang na sabi ni Charles Gardner. Siya nga pala, sino ang may hawak ng kapangyarihang pinansyal sa Heaven One Gate? Kailangan ko ng mga Spirit Stone, maraming probisyon. Ako iyon, ang mga Spirit Stone ng Heaven One Gate, karamihan sa kanila, bukod sa maliit na bahagi ng aking ama, ay kasama ko, ngunit ang mga probisyon ay nasa Heaven One Mountain Gate. May mga Spirit Stones ka ba? Ilan? Nagliwanag ang mga mata ni Yusuf Zok. Hindi ako sigurado sa eksaktong bilang, dahil may buwanang kita mula sa Heaven One Gate, hindi ko naman karaniwang tinitingnan ang mga account, ang mga papasok na Spirit Stone ay direktang hinahawakan ko, pero hayaan ninyong tingnan ko. Walang itinago si Charles Gardner, at napakatapat niya. Nakuha ko, mahigit 800 trilyon ang kabuuang halaga. Habang nagsasalita siya, iniabot niya ang isang singsing kay Yusuf Zok. Ang singsing na ito ay naglalaman ng 810 singsing, bawat isa ay naglalaman ng 1 trilyong Spirit Stones. Sus Mariosep, ang yayaman naman. Kumislap ang mga mata ni Yusuf Zok na parang maliliit na bituin, mahigit 800 trilyon. Ang konsepto ng 1 trilyon. Trilyon iyon, napakayaman talaga ng Heaven One Gate. Haha, Charles Gardner, kakaiba ka talaga. Tumawa ng malakas si Yusuf Zok, ngayon ay nalutas na ang isyo ng pera, mga probisyon na lang ang kulang. Kuwait. Samantala, habang nag-uusap sina Yusuf Zok at Charles Gardner, sa isa pang nasasakupan sa Transit Realm, sa loob ng isang lungsod na tinatawag na Yellowstone Domain, isang madugong massacre ang nagaganap. Mahigit 100 nakamaskarang figurine na nakasuot ng itim ang kumukubkob sa isang lalaki at isang babae. Ang lalaki ay matipuno at makapangyarihan, at ang babae ay napakaganda. Pareho silang may mga sugat, ngunit may 12 ng mga bangkay sa kanilang paanan, na nagpapahiwatig na ang magkabilang panig ay matagal nang naglalaban. Hanggal na Yusuf, Rene Brennan, hindi ka makakatakas ngayon, sumuko ka na. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1830 kapatid na babae na si Shijun. Sa lungsod ng Huayan, ng Yellowstone Domain sa Transit Realm, ang lungsod na ito ay dating isang maliit na lungsod, na matatagpuan malapit sa mga bundok, mapayapa at maayos sa lahat ng oras. Gayunpaman, ngayong gabi, nasaksihan ng lungsod ng Huayan ang isang walang kapantay na labanan. Humigit kumulang 100 tao na nakaitim at nakasuot ng roba ang naging escaping light at nakarating sa lungsod, pagkatapos ay napalibutan ang isang maliit na patio sa lungsod. Maraming tao ang nakakakilala sa may-ari ng maliit na patio na iyon, na nagngangalang Hugh Zok, isang simple at tapat na lalaki na kumikita sa pamamagitan ng pangangaso ng balahibo ng mga demonyong halimaw o pagtitipon ng mga halamang gamot sa kabundukan. Ang kanyang asawang si Bella Hart, ay kasing ganda ng isang bulaklak at lubos na umiibig kay Hugh. Maraming tao ang naiinggit kay Big Bull at naramdaman pang ang hindi siya karapat-dapat para kay Bella. Gayunpaman, ang mag-asawang Zok ay pala kaibigan, at maraming negosyante ng balahibo at halamang gamot sa lungsod ang nasiyahan sa pakikipagnegosyo kay Hugh Zok. Gayunpaman, hindi inaasahan, ngayong gabi, humigit kumulang 100 tao ang pumaligid sa bahay ni Hugh Zok at nagsimula ng isang massacre, na tinarget ang mag-asawang Zok. Ngunit, ang hindi inaasahan ni Newman ay ang mag-asawang Zok, na karaniwang hindi kapansin-pansin, ay nagpakawala ng pambihirang husay sa pakikipaglaban ngayong gabi. Naglaban ang dalawa ng nakatalikod sa isa't isa, at kahit nasugatan, nagawa nilang pumatay ng mahigit 20 kalaban sa gitna ng 12 dosenang, ang lupa ay basang-basa ng dugo. Magulo ang paligid, ngunit sa kabila ng isang bantay ng lungsod at ng Panginoon ng lungsod, wala pa ring nagpakita sa ngayon. Sa mga sumalakay, may 2 pinuno, natatakpan ang kanilang mga mukha, ngunit maliwanag na sila ay isang lalaki at isang babae, at tila pamilyar ang dalawa sa mag-asawang Zok. Ngayong gabi, isang ang mabangis na labanan. Sa kabila ng pagkawala ng mahigit 20 miyembro, hindi nabawasan ang mga pag-atake ng kalaban, sa halip, tila sila ay pabaya na parang mga naghahanap ng kamatayan, ginagamit ang kanilang buhay upang ubusin ang mag-asawa. Nang 2 pa ang napatay ng mag-asawa, biglang umatras ang atake ng kalaban na parang alon ngunit hindi umatras. Sa halip,
pinalibutan nila ng buo ang mag-asawa. Q. Dummy, Rene Brennan, ngayong gabi, kahit may pakpak ka, mahihirapan kang makatakas. Ngumisi ang lalaking pinuno, at 5 pang tao ang lumitaw sa dilim, na may mga aura na mas malakas kaysa sa daan-daang iyon. Tumayo sila sa 5 posisyon at sabay-sabay na tinamaan ang iba't ibang kulay ng mga ilaw, na bumuo ng isang holang hugis bituin na may 5 kulay, na mabilis na lumiit, tila sinusubukang ikulong at igapos ang magkasintahan. Mahigpit na hinawakan ni Hyuzok ang maliit na kamay ni Rene, habang nakangisi gamit ang karaniwan niyang nakakalokong kilos. Mahal ko, tila hindi na posible ang pagtakas, gayunpaman, mayroon akong paraan para masira ang kanilang mga depensa. Kapag nangyari iyon, kailangan mong tumakas agad pahilaga, pipigilan ko sila, sabi ni Hugh sa pamamagitan ng Divine Sense. Sa totoo lang, hindi naman siya hanggal, kahit na tila ganoon. Maaaring siya ay tunay na simple at hindi tuso, ngunit naiintindihan niya ang sitwasyon at alam kung paano protektahan ang kanyang pamilya. Asawa, sa tingin mo ba ay tatakas mag-isa si Rene? Kumislap ang mga mata ni Rene sa luha, maaaring hindi kayang tumira ni Rene kasama si Big Bull, pero handa siyang mamatay ng magkasama. Asawa, huwag mong sabihin yan, hindi natatakot si Rene. Mukhang magulo ang magkasintahan ngayon, may bahid ng dugo ang kanilang mga dibdib, mukhang namumutla, at pabago-bago ang kanilang mga paghinga, kaya tila walang patutunguhan ang gabing ito. Ang nanay ko at ang tiya ko ay nangangailangan ng proteksyon, kung pareho kaming mamatay, sino ang magpoprotekta sa kanila? Kaya, maaaring mamatay si Big Bull, ngunit ikaw ay hindi. Huwag ka nang magsalita, kung wala ka, asawa ko, ano ang kahulugan ng buhay ni Rene? Matigas na umiling si Rene. Ibinuka ni Hugh ang kanyang bibig, sandaling ipinikit ang kanyang mga mata, pagkatapos ay idinilat ito ng malaki at mariin, sige, kung gayon subukan natin ito ng huling beses. Dahil dito, naghanda ang magkasintahan na magsagawa ng magkasamang pagsalakay. Gayunpaman, biglang may boses ng isang babae na marahang lumitaw sa kawalan, napakaraming taong nagtutulungan sa dalawa, talagang mapang-api. Ano? Nang marinig ang isang boses, hindi lamang sina Hugh at Rene ang nagulat, kundi pati na rin ang mga nakaitim na salarin, maging ang 5 individual na gumagawa ng maliwanag na porma sayon, na naging dahilan upang yumangay ang porma sayon. Kayong 5, huwag ninyong pansinin ang iba, paprotektahan namin kayo. Sabi ng lalaki at babaeng pinuno, sabay labas ng kanilang chi habang tumatalon ng mataas sa kalangitan, hinahanap ang pinanggagalingan ng boses. Wow! Habang tumatalon ng mataas ang mga pinuno at ang kanilang mga tauhan, agad silang tumingin sa isang kalapit na patio na hindi kalayuan. Pinaghihiwalay ng 3 bahay mula sa bahay ni Hyuzok, ang maliit na patio na iyon ay hindi kalakihan, na may puno sa loob. Sa ilalim nito ay nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng blusa na may disenyong bulaklak, at may hawak na latigo. Ikaw na babaeng mapanghimasok, hulihin mo siya, dalhin mo sa akin, magsasaya tayo kasama siya. Mabagsik na utos ng lalaking pinuno, kasabay ng 2 lalaking agad na sumugod patungo sa patio na iyon na may nakakatakot na sigaw. Gayunpaman, bago pa man sila makarating sa kalagitnaan, ang babae sa looban, na may hawak na latigo, ay mabilis na humakbang sa ere, at hinampas silang 2 ng 2 beses ng magkakasunod. Snap, snap, ordinaryo lang ang latigo niya, pero nang hampasin sa 2 lalaking nakaitim ang damit, agad silang nawalan ng malay. Tunay nga, naging hangin, walang bakas na natira. Ano? Napasigaw ang lahat sa gulat. Pero bago pa sila makapag-react, nasa harap na ng mga lalaki at babaeng leader ang babae. Wala pang kalahating metro ang layo, parang multo, nakakatakot ang bilis. Ang mga pinuno, natakot, ay nakaramdam ng pangangilig ng kanilang anit, naghahandang agad na sumalakay. Mamatay ka, hinampas ng babae ang kanyang latigo, at sila rin, nang walang anumang pag-aalinlangan, ay naging mga lumilipad na abo. Ano? Nang makitang nawala na lang ang 2 pinuno, halos malaglag ang panga ng iba sa sobrang takot, at umatras sa gulat. Ang 5 naglalabas ng magkakaibang kulay ng mga ilaw ay nanghina, ang kanilang bilis ay bumagal, at ang 5-pointed star graphic ay nasa bingit ng pagguho anumang oras. Malamig na sumanghal ang babae, biglang iginalaw ang kanyang palso, at itinuro pababa,
kasabay ng isang putok. Nadurog ang bituin, at kasabay nito, ang 5 individual ay tuluyang nawasak. Tumakbo. Ang ibang mga nakaitim na balabal ay hindi nang ahas na magtagal, tumakas sa takot, at mabilis na naglaho. Nag-usi sa sina Hyuzok at Rene sa babae, at nakilala nila ito, ang kanilang kapitbahay sa realm na si Bella Heart. Lumipat si Bella Heart dito maraming taon na ang nakalilipas, mga 3 buwan matapos silang manirahan, nagbukas siya ng isang sastra, at gustong-gusto ni Rene ang pagbili ng mga damit doon. Naging maayos ang pagsasama ng 2 babae, at paminsan-minsan, kumakain ang mag-asawang Zoc sa kanyang bahay, at pumupunta siya sa kanila. Ang pagkakaroon ni Rene na nakakasundo ng maayos ang isang babae ay nangangahulugan na siya ay pambihira. Una, maganda si Bella, pangalawa, siya ay mabait at hindi kailanman mausisa. Ang dahilan kung bakit siya narito ay tila hinihintay ang pagbabalik ng kanyang asawa, na wala pa rin alam kung nasaan. Kahit papaano, hindi ito nabanggit ni Bella Heart. Gayunpaman, sa paningin ni na Big Bull at Rene, palagi nilang tinitingnan si Bella Heart bilang isang ordinaryong babae, ngunit sino ang mag-aakala na isa siyang napaka-eksperto? Mali. Ang pinakadakila sa mga eksperto. Mahalagang malaman na kahit na nagkaroon ng mga pambihirang engkwentro sina Big Bull at Rene sa mga nakalipas na taon, narating nila ang High Realm, hindi kalayuan sa Downlord. Pero ngayon, kamangha-mangha nilang natuklasan na si Bella Heart pala ang tunay na pinakadakilang nakatagong makapangyarihang nilalang. Salamat, Sister Bella, sa pagliligtas sa aming mga buhay. Dahil sa matinding pagsubok na naranasan ni Rene, palihim niyang nahulaan na si Bella ay isang mapagkumbabang taong may mataas na posisyon, ngunit hindi niya ito ibinunyag at tinawag pa rin siyang sister. Haha, ate, may pagkain ba sa bahay mo? Medyo gutom na si Big Bull, at nawasak ang bahay ko, sabi ni Hyuzok na may nakakalokong ngiti.